50 grado sa labas. Unang araw ng katapusan. Ang unang ginawa ng nanay ni Mr. ay hindi maghanap ng tubig, kundi maglabas ng isang peke na testamento, para alisin kami ng asawa ko sa ari-arian. Akala niya siya ang pinakamagaling sa pakikidigma sa palasyo. Pero hindi niya alam na para sa araw na ito. Nakatago na ako ng 3 taon, nag-iimbak, nagplano, at nag-setup. Ang temperatura sa labas ay lampas na sa 50 degree sa loob ng 1 linggo. Ang tagapagbalita sa telebisyon ay pawis na pawis habang inanunsyo. Nadulot ng matinding klima sa buong mundo. Maraming lugar ang nawalan ng kuryente, naubos ang mga reservoir. Naway manatili ang mga mamamayan sa loob ng bahay hanggat maaari, magtulungan tayo. Biglang pinatay ang telebisyon. Lumiko ako, at tinitigan ang nakaupo sa gitna ng sofa. Ang matipunong lola na nakatayo ng tuwid. May hawak siyang isang manipis na I-4 na papel. Sa tabi ay nakaupo ang aking bayaw na si Zhao Tianyu na nagkakamot ng paa. At nakatayo sa sulok, naguguluhan ako at ang aking asawa na si Zhao Tianming. Dahil sa sobrang sama ng panahon, walang makalalabas. Kaya't magbibilang tayo ng mga gastusin sa bahay. Nag-angat ng boses ang lola. At ibinagsak ng malakas ang A4 na papel sa marmol na mesa. Lin Xiao. Ito ang huling testamento ng iyong biyenan bago siya pumanaw. Nakasulat ito ng malinaw sa puting papel. Ang vilya na ito at lahat ng kanyang ipon ay ipinagkaloob kay Tianyu. Tinaas ko ang kilay at lumapit upang silipin. Aba, talagang sulat ng biyenan. Sa kanang ibaba, may nakapirmang pulang kamay. Mama, ang ibig mong sabihin ay... Nagkunwari akong hindi maintindihan at nagtanong. Ang ibig kong sabihin ay kailangan mong lumipat kaagad kasama si Tianming mula sa master bedroom. Humagikgik ang aking biyenan at itinaas ang kanyang panga na mas mataas pa sa kisam. Ang bahay na ito ay kay Tianyu na ngayon. Kung gusto ninyong manatili dito, kailangan ninyong matulog sa kwarto ng kasambahay sa unang palapag, at saka ang tubig at kuryente sa bahay. Kailangan niyo ng gumastos para bumili mula kay Tianyu. Nanay, ano bang sinasabi niyo? Sa wakas ay nag-react si Zhao Tianming. Nakatitig siya at tumakbo papunta rito. Kailan nagkaroon ng ganitong testamento ang tatay? Ako ang panganay, bakit ako ang pinapalayas? Tumahimik ka. Ikaw ang nagpakasal sa babaeng hindi magkaanak. Ikaw ang salarin sa pamilya ni Lao Zhao. Galit na tiningnan siya ng kanyang biyenan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na puno ng tagumpay at tuwa. Agad na nag-ayos si Lin Xiao ng gamit at bumaba na para huwag akong pilitin na kumilos. Hindi ako kumilos, sa halip ay napatawa pa ako. Anong ikinatawa mo? Nabahala ang biyenan ko sa aking tawa. Maingat kong kinuha ang cellphone. Binuksan ko ang isang nakatagong album at itinuro ang screen sa kanya. Inay, ikaw ba ay laging malilimutin kapag ginagawang peke ang testamento? Ngumingiti akong pinindot ang play. Noong pumirma ang lolo, nandito ako sa kabinet sa tabi ng kwarto ng ospital. Hulaan mo kung ano ang naitala ko. Nagsimula nang mag-play ang video. Sa larawan, ang aking biyenan ay talagang nakahiga sa kama ng ospital at pumipirma, ngunit nang lumipat ang kamera. May isang lalaking nakatayo sa likod ng aking biyenan, nakasuot ng itim na salamin at may mga tatoo sa braso. Hawak ng lalaking iyon ang isang kutsilyo. Ang talim ng kutsilyo ay nakatutok sa likod ng aking biyenan. At nang alisin ng lalaking iyon ang kanyang salamin. Ang pamilyar na mukha ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ng aking biyenan. Ang aking mahal na tiyo. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ng aking biyenan mula sa pula patungo sa puti. Mula puti hanggang berde, parang isang paleta ng pintura, sobrang ganda. Sumigaw siya. Ikaw, matagal mo nang alam. 3 taon na ang nakalipas ng malaman ko. Inalis ko ang cellphone ko at nagyuko ng konti. Hulaan mo kung bakit ako sobrang bilib bumili ng mga bagay nitong 3 taon. Para lang sa araw na ito. Dumating na ang katapusan, kahit isang pulis ay walang makuha sa labas. Walang nagmamalasakit sa batas. Pumunta ako sa harap ng nakasarang pinto ng imbakan sa unang palapag. Kinuha ko ang susi at binuksan ito ng may tunog na click. Punong-puno ng mga bote ng mineral na tubig, mga instant na kanin, mga lata at isang generator. Nakatambak ito na parang isang maliit na bundok sa loob. Tumingin ako sa aking lola at sa aking nakababatang tiyuhin na nakatulala at ngumiti ng maliwanag. Nanay, sa tingin mo, anong halaga ng 100 kahon ng mineral na tubig dito sa villa ngayon? Ang tubig ay nakikinig sa peking testamento na ito. O nakikinig sa akin. Sa sala, tahimik na parang karaniwan. Tanging ang tunog ng paglunok ng maliit na bayaw ang malinaw na maririnig. Ikaw, saan mo nakuha yan?
Tumuturo si inay sa mga gamit sa imbakan at nanginginig ang daliri na parang may kuryente. Siyempre, binili ko yan gamit ang sarili kong sahod. Nakasandal ako sa pintuan habang pinagmamasdan ang kanilang mga ekspresyon na parang nagkakabuhol-buhol ang isip. Ang asawa kong si Zhao Tianming ay mahigpit na umikot ang liig na parang kalawangin na robot. Kaya, sa loob ng 3 taon, araw-araw mong sinasabi sa akin na kailangan mong mag-overtime sa kumpanya. Kahit sa mga katapusan ng linggo, wala ka sa bahay. Sa totoo lang, nag-iipon ka ng mga gamit. Kung hindi, ano? Tiningnan ko siya ng masama. Akala mo ba talagang mahal na mahal ko ang trabahong may buwan ng sahod na 8,000? Lahat ng overtime ko ay sa underground parking para magbuhat ng mineral water. Sa wakas, nakabawi na si Bianan mula sa pagkabigla. Bigla siyang bumangga sa kanyang hita. Agad na lumabas ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Ayos lang, ikaw Lin Xiao. Pinagsasamantalahan mo ang pamilya ni Lao Zhao. Ikaw, isang mapanlin lang na babae na kumakain sa loob at umaatake sa labas. Tianyo, bilisan mo at dalhin mo ang mga tubig dito. Ang mga bagay na ito sa bahay natin ay atin. Agad na tumayo ang aking hipag mula sa sofa. Nagsimula siyang magpalipat-lipat ng kamay at tumakbo patungo sa imbakan. Kapatid na babae, alam mo na mas mahalaga ang tubig ngayon kaysa ginto. Hayaan mo akong makaalis. Kukuha lang ako ng 2 bote para makainom. Hindi ko man lang itinataas ang aking mga talukap. Diretsong kinuha mula sa bulsa ang isang windproof na lighter. At kinuha ang isang pulang plastik na timba sa tabi ng paa. Biglang may malakas na amoy ng gasolina na kumalat agad. Biglang huminto ang bayaw, nagulat at umatras ng 2 hakbang. Ikaw, anong ginagawa mo? Sino mang sumubok na hawakan ang gamit ko, sisisihin ko itong bahay. Magkakasama tayong magpapainit sa 50 degree na init. Pinaglalaruan ko ang lighter at biglang umusbong ang asul na apoy. Nabaliw ka na ba? Galit na galit ang lola, sinisipa ang lupa at itinuturo ang aking ilong habang nagmumura. Akala mo ba makakapag-angat ka sa langit dahil sa kaunting supply? Ang bahay na ito ay sa anak ko. Nakasulat sa titulo ng ari-arian ang pangalan ng pamilyang Lao Zhao. Umuwi ka na. O, tungkol sa titulo ng ari-arian. Humihikbi ako ng malalim. Kinuha ko ang isang kopya mula sa backpack sa likod. Binitiwan ko ito sa mesa ng tsaa. Nanay, parang 3 taon na kayong hindi tumingin sa titulo ng ari-arian. Pakisilip ng mabuti. Agad na kinuha ng biyenan ang kopya. Isang sulyap lang para siyang nawala ng lakas. Diretso siyang bumagsak sa carpet. Paano nangyari ito? Paano nakasulat ang pangalan mo? At 80% pa. Trembling ang boses ng lola. Si Zhao Tianming ay lumapit din at nagulat. Noong naglipat ng ari-arian ang asawa mo, hindi ba't sinabi mo para sa kapayapaan ng ating pagsasama? Na ilalagay lang ang pangalan mo at walang paghahati. Nakangiti ako ng malamig. 3 taon na, wala ka man lang isip na pumunta sa tanggapan ng mga bahay para magtanong. Noong panahon na iyon, 80% ng paunang bayad sa bahay na ito ay galing sa mga magulang ko na nagbenta ng bahay sa probinsya para sa akin. Kayo, nagbigay lang ng pera sa pagpapagawa at gusto pang makakuha ng malaking bahagi. Pinahintulutan kong lihim na dagdagan ng ahente ang bahagi ng tala para mapigilan ang ginagawa ninyo ngayon. Tinitingnan ko ng mataas ang lola na nakahandusay sa lupa. Nanay, naiintindihan mo na ba ang sitwasyon ngayon? Ako ang tunay na may-ari dito sa bahay. Yung peke mong testamento, kahit ang pagtatae ko ay mas madali pang gawin. Ang matinding init ay pumasok na sa unang linggo. Lubhang naubos na ang tubig sa aming barangay. Ang kuryente ay nagiging parang isang pirasong sugal araw-araw, 1 oras lang minsan. Ang labas na mundo ay nagkagulo na talaga. Sabi nila, sa katabing barangay, nag-aagawan sila ng 1 bote ng malinis na tubig. 3 beses na silang pumasok sa ospital. Sa ganitong kalagayan, parang tahimik ang aming buhay. Siyempre, ito ay para lamang sa akin. Araw-araw akong nananatili sa master bedroom na may solar air conditioner. Naghihigop ng malamig na cola at kumakain ng self-heating hotpot. Samantalang yung 3 sa ibaba, kailangan lang umasa sa 2 boteng mineral water na palagi kong binibigay araw-araw. At ilang pakete ng compressed biscuits para makaligtas. Halatang ayaw ni Lola na basta na lang akong makontrol. Nagsimula siyang gamitin ang kanyang mga kakayahan bilang isang matandang babae sa komunidad. Sinubukan niyang ibagsak ako sa pamamagitan ng masa. Nang gabing iyon, bahagyang bumaba ang temperatura. Silently, umalis si Lola papunta sa bakal na bakod sa likod bahay. Nakipagpulong siya kay Tita Wang at Ginoong Lee sa tapat. Sinasabi ko sa inyo, ang aking asawa ay parang isang engkanto.
Puno ang bahay ng tubig at pagkain. Hindi tayo pinapakain ng mga ulila at mga biyuda. Habang pinapahid ng lola ang kanyang luha, malakas ang boses niya para siguradong marinig ko. Magkakapit bahay tayo. Magsalita naman kayo ng makatarungan, may ganyan bang tao? Si Tianyu sa amin ay sobrang payat na dahil sa gutom. Si Tita Wang ay gutom na gutom, ang mga mata niya ay nagiging berde, at agad siyang sumang-ayon nang marinig ang mga suplay. Ay naku, hindi ito pwede. Ngayon ay espesyal na panahon, ang mga suplay ay dapat ibahagi ng lahat. Sobrang makasarili ng batang si Xiaolin. Kasama rin si Ginoong Li na kumakatok gamit ang tungkod. Tama. Pipilitin siyang ibigay ang mga bagay para ipamahagi ng komite. Nakatayo ako sa balkonahe sa ikalawang palapag at nakikinig sa kanilang balak, halos napatawa ako. Moral na panghihikbi. Sa katapusan ng mundo, ang moral ay hindi kasing halaga ng isang pakete ng maanghang na tsitsirya. Lumiko ako pabalik sa loob at kumuha ng isang pakete ng hindi pa nabuksang weilong na maanghang na tsitsirya at isang lata ng kape na may pang-akyat. May dalawa pang isiga mask na ibinigay ng ex-boyfriend. Dala-dala ko ang mga bagay na ito habang dahan-dahan akong bumababa sa hagdang bahay papunta sa bakuran. Nandyan pala kayo. Ipinakita ko ang pakete ng maanghang na snack kay Tita Wang sa likod ng bakal na bakod. Ang amoy ng maanghang na langis ay agad na pumasok sa init ng 50 degrees, diretso sa kanilang ilong. Naglabas si Tita Wang ng isang malakas na tunog ng paglunok mula sa kanyang lalamunan. Tita Wang, naaalala ko, ito ang paborito ng apo nyo, di ba? Sabi ko habang nakangiti. Lolo Li, hindi ka ba madalas uminom ng kape? Ito ay mga imported na beans. Inilalagay ko ang mga bagay sa gilid ng bakod. Sino mang makakatulong sa akin na bantayan ito? Huwag hayaan ang ilang mga taong may masamang balak na makalapit sa aking imbakan. Ito ang sahod ko ngayong araw. Bukod bukas, may canned meat pa. Nagkatinginan sina Aling Wang at Lolo Li. Nag-atubili si Inang 100 bahagi ng segundo. Agad na kinuha ni Tita Wang ang maanghang na tsitsirya. Ay naku, Xiaolin, huwag kang mag-alala. Sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na galawin ang iyong mga bagay? Si Tita ang unang magpapasakit sa kanya. Ipinagsiksik ni Ginoong Li ang kape sa kanyang bulsa at matuwid na itinuturo si Lola. Ate Zhao, hindi ko sinasabi ito sa iyo. Bumili ng sarili ni Xiaolin ang mga bagay, bakit kailangan niyang ibigay sa inyo? Huwag mo nang guluhin ang relasyon ng mga kapitbahay dito. Nakatayo ang Lola sa kanyang lugar. Tinitingnan ang kapitbahay na biglang nagbago. Na sobrang galit na hindi makahinga. At biglang natumba pabalik. Nanay! Nanay, okay ka lang ba? Kuya, pakisabihan mo ang asawa mo. Si Zhao Tianming ay nakatungo sa tabi, walang masabing salita. Nakarecover na ang biyenan at nakatitig sa akin. Bigla siyang naglabas ng nakakatakot na malamig na tawa. Lin Xiao, huwag kang magyabang. Akala mo ba dahil nakakuha ka ng bahay at tubig ay mananalo ka? Siguro hindi mo alam na ang iyong biyenan ay nag-iwan sa akin ng 10 milyong deposito. Ngayon, ililipat ko ang lahat ng pera kay Tianyu. Kapag bumuti ang panahon, bibili tayo ng mga supply sa black market at kukuha ng bodyguard. Pagdating ng panahon, ipapapalit mo sa akin na nakaluhod. 10 milyon. Biglang tumalon ang puso ko. Ngunit ang ngiti sa aking mukha ay lalong lumalim dahil ito ang hinihintay ko. 10 milyon. Si Zhao Tianming ang unang tumalon. Ang boses niya ay matinis na parang pusa na natapakan ang buntot. Mama, kailan nagkaroon ng 10 milyon si tatay? Bakit hindi ko alam? Hindi ba't sinabi mo na kahit 10,000 piso para bilhan ako ng sasakyan, hindi niyo maipon? Anong alam mo? Isang beses na itinulak siya ng kanyang biyenan, parang inaalagaan ang anak, at hinila ang kanyang nakababatang kapatid sa likod. Iyan ang pawis at dugo ng iyong ama, syempre kailangan itong iwan para kay Tianyu para sa kanyang proteksyon. Nakasal ka na, dapat ay kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Biglang lumiwanag ang mga mata ng nakababatang kapatid na parang ilaw na nakakabit sa kuryente. Sobrang excited niya, nagkakalkal pa ng kamay. Nanay, totoo ba to? 2 milyon. Sige, magpapadala na tayo ng pera ngayon. Narinig mo ba, asawa? May pera na ako. 2 milyon, mabibili mo na ang isang silid na sira-sira. Nakikita ko yung mukha nilang mag-ina na parang nakangiti sa tuwa. Dahan-dahan siyang humila ng isang upuan, umupo at itinaas ang isang binti. Bumalik ka na, ma, bumalik ka na. Basta't gumalaw ka ng kahit 1 sentimo sa perang ito. Tinitiyak kong pagsisisihan mo ito ng labis. Umungol ang biyenan. Sino ang tinatakot mo? Mas marunong akong gumamit ng mobile banking kaysa sa iyo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na pinindot ang screen.
Nagsasalita pa rin sa bibig. Ang perang ito ay talaga namang sa pamilya namin ni Laozhao. Biglang tumunog ang cellphone ng maliit na kuya, may notification na naipadala na ang pera. Nakarating na. Totoo ngang nakarating na. Masaya ang maliit na kuya, biglang sumigaw sa tuwa. Tapos na. Huminga ako ng malalim, kinuha ko ang isang itim na BTV flash drive mula sa bulsa. Hinahagis ko sa kamay si mama. Kung talagang gusto mong tapusin ang lahat, hindi na ako magtatago pa. Paggising ng umaga, buksan mo ang projector sa sala. Bagamat puno ng tanong si Zhao Tianming, sumunod pa rin siya ng maayos. Ipinasok ko ang EXP support. Ang lumalabas sa screen ay larawan pa rin ni Lolo sa kama. Pero hindi ito kinuhanan ng lihim ngayon, kundi sariling kuha ni Lolo gamit ang cellphone niya, isang selfie video. Yung Lolo sa video ay payat na payat, pero matalim ang mata. Ako, si Zhao Daqiang, sa buong buhay ko, wala pa akong siniraan ni isang tao. Humihingal na may bariton ang Lolo, at ang boses ay parang may ubo, sa bank card ko na may 4 na 8 sa hulihan. May 1,000,000 dito. Yun ay itinago ko ng palihim, nag-ipon ng mga materyales sa konstruksyon nang hindi alam ng asawa ko. Tumaas ang baba ni nanay na parang sinasabi, "Tingnan mo, hindi ako nagsinungaling." Pero sa susunod na segundo, nagbago ang usapan ng Lolo. Hindi dapat malaman ng asawa ko ang perang ito. Kung sakaling isang araw ay madiskubre niya na ginamit ko ang perang ito, sabihin mo lang na isang bagay. Matapos na hindi na mapigilan ng lalaking kalibugan niya sa labas. Biglang naging tahimik ang buong sala. Tanging ang ingay ng aircon ang naririnig. Nakatingin ng matalim si Zhao Tianming na parang kampanilya. Natatakot ang nakangiti na mukha ng bayaw habang ang lola ay. Biglang nahulog ang cellphone sa lupa ng may ingay. "Tatay." Ano ang sinasabi ni tatay? Ang boses ni Zhao Tianming ay nanginginig, anong wild na lalaki. Patuloy pa rin ang video, biglang umubo ng malakas si Bianan. Habang umuubo, siya ay humahalakhak ng malamig. "Asawa, akala mo ba hindi ko alam ang mga ginawa mong kabutihan noon?" "Chenyo siya." Ubo. "Hindi talaga ako ang ama ni Yunyu." Biglang sumabog ang isang malakas na ingay, parang bomba sa sala. Ngumingiti ako at tumingin sa nanay na nakadilat ang mata, parang babagsak na. "Ma, ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin kung kanino talaga mapupunta ang pera na ito? Sa pamilya ni Laozhao o sa batang anak ng lalaki mong hayop sa labas? Nagsasalita ka ng walang hiya. Huwag kang magpanggap, ito ay peke. Ito ay isang video na pinalabas mo gamit ang inay, ikaw ang naghanap ng tao para gawin ito." Biglang tumayo si Lola mula sa sahig, itinuturo ang projector at sumisigaw ng hysterically. Halos lumipad pa ang kanyang pustiso. "Mom, ang laki ng iyong bokabularyo, kahit ang lay ay alam na ito." Uminom ako ng malamig na cola at nagbigay ng isang masayang buntong hininga, sayang. Itong video ay personal na ipinadala ng tatay bago siya pumanaw sa notaryo. Nagbayad lang ako ng kaunting pera para makakuha ng kopya. Kung hindi ka naniniwala, hintayin mong bumalik ang komunikasyon at tumawag ka para magtanong. Si Zhao Tianming ay may pulang mga mata, parang isang tanga na naipit sa suliranin. Biglang tumakbo at hinawakan ang balikat ng lola, sabik na inalog ito. "Nanay, totoo ba ang sinasabi ni tatay? Sino ba talaga ang anak ni Tianyu? Sumagot ka." "Ay naku, inalog mo ako." Nagtatago ang lola sa tingin ng panganay, naguguluhan, "Huwag kang makialam sa mga bagay ng mga matatanda." Noong panahong iyon, araw-araw nasa construction site ang tatay mo, hindi umuuwi, ang hirap mag-alaga ng bata mag-isa. Sinasabi ko na nga, ang pagkakaroon ng pagmamahal mula sa mga magulang ay hindi kasing halaga ng pag-aalaga. Si Tianyu ay tinawag na niyang tatay sa loob ng mahigit 20 taon. Grabe. Si Zhao Tianming ay nabigla at tinakpan ang kanyang mukha, bumagsak sa sofa. Ibig sabihin, ang tatay ko ay naging tagapag-alaga sa loob ng mahigit 20 taon. Ako pa ang naging libreng access para sa isang illegitimate child sa loob ng mahigit 20 taon. "Kapatid, anong sinasabi mo?" Ang nakababatang kapatid na si Zhao Tianyu na hindi nagsasalita ay biglang umupo ng tuwid. Wala siyang kahit kaunting kahihiyan sa pagkaka-expose ng kanyang pinagmulan, sa halip ay mayabang na inalog ang cellphone sa kanyang kamay. "Anong uri ng anak dalita? Ngayon ang 1,000,000 ay totoong nakalagay sa account ko. Kahit sino pa ang tatay ko, basta may pera." Tumitig siya sa akin, nakataas ang baba na parang biglang naging isang makapangyarihang si Lin Xiao, huwag kang magmukhang nakikisawsaw dyan. Hindi ka naman kundi ilang boteng basurang tubig lang. Ngayon, may halaga na ako na milyon.
Magbabayad ako ng 100,000 para sa isang kahon ng mineral water at 2 kahon ng self-heating hotpot. Dali, dalhin mo na dito. Habang tinitingnan ko ang kayabangan niyang mukhang tanga, halos mapatawa na ako sa tawa. Maawa akong tingnan siya. Tianyu, ang talino mo. Tunay ng anak ka ng ina mo at ng mga walang kwentang tao sa labas, produkto ng mutasyon ng genes. Sinasaway mo ako. Maniniwala ka bang sisisihin ko gamit ang pera? Hawak niya ang cellphone. Sipa mo. Itinuro ko ang hangin sa labas na nagbago dahil sa init, at tinuro ko ang orasan sa dingding na nakapako. Marahil sobrang excited ka, kaya hindi mo naisip ang tungkol sa anunsyo ng katapusan ng mundo kaninang umaga. Ang pandaigdigang kuryente ay nag-collapse, at 80% ng mga communication tower ay nasunog. Buksan mo ang iyong mobile banking at tingnan kung ang numerong 10 milyon ay maaari pang maging easy code para sa pagbabayad. Tingnan mo kung maaari pa itong maging easy code para sa pagbabayad. Nagtaka si Zhao Tianyu at agad na yumuko upang pindutin ang screen ng kanyang telepono. Matagal siyang nagpindot habang ang pawis sa kanyang noo ay patak-patak na bumabagsak. Ang banking API na karaniwang nagbubukas agad. Sa sandaling ito, sa gitna ng screen ay may isang asul na bilog na desperadong umiikot. Error sa network. Muling subukan. Natatakot siyang basahin ang mga paalala sa screen, nanginginig pa ang boses niya, imposible. Klaro namang nakakonekta ako sa wifi namin sa bahay. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Binabalaan ko lang na matagal nang nakapatay ang broadband namin. Yung wifi na kinokonekta mo ay isang satellite network na binayaran ko ng malaki. Pero na-blacklist ko na lahat ng address nyo. Nag-snap ako ng daliri. Kaya ang 10 milyon mo ngayon ay isang grupo ng mga walang silbing code na nakakatche sa lokal. Huwag mong sabihing bibili ka ng tubig ko, ngayon kahit gamitin mo ito pang punas sa puwit, ayaw mo na dahil wala itong tunay na lambot ng papel. Hindi. Impossible ito. Si Zhao Tianyu ay nagalit na parang isang gutom na lobo na tumalon patungo sa imbakan sa unang palapag. Kung ganoon, kukunin ko ito ng puwersahan. Basta't babae ka, kaya mo bang talunin ako? Nakaabot lang siya sa pintuan ng imbakan at hindi pa siya nakakapagpukpok. Diretso akong naghagis ng isang mabigat na karton mula sa hagdang bakal sa ikalawang palapag. Bumagsak ito sa tabi ng kanyang paa at nag-alsa ng alikabok. Anong sinasalakay mo? Napaka hindi ka aya-aya. Ito ay regalo mula sa aking hipag. Pinunasan ko ang alikabok sa aking mga kamay. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhao Tianyu. Akala niya ay sumusuko na ako, parang gutom na aso na sumugod sa karton. Ngunit nang lumabas ang laman, naguluhan siya sa kanyang nakita. Puno ito ng mga dilaw na instant noodles at mga bulok na ham. May ilang bote ng mineral water na may mga berdeng bagay na lumulutang. Lin Xiao, gusto mo ba akong? Anong mga basura ito? Sumigaw siya ng may galit. Tingnan mo nang mabuti ang petsa ng paggawa. Nakatayo ako sa railing ng ikalawang palapag at nakangiti habang pinapanood siya. Ito ang mga bagay na iniiwan ko para sa'yo. Sakto ang 3 taon ang nakalipas. Yun ang taon na nagsimula si Mama na magplano, nung panahon na naghanda akong baguhin ang testamento. Anong tawag dito? Ito ay tinatawag na siklo ng karma, ang pinagmulan ng lahat. Hindi ba't swak na swak ang pagkain mo ng mga expired na basura sa pagiging anak na lihim mong inaasikaso? Sobrang naabuso ka na. Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Lola at kinuha niya ang isang ashtray sa ibabaw ng mesa at itinapon sa akin. Dumukot ako ng bahagya at ang ashtray ay bumagsak sa pader, pira-piraso. Naging malamig ang aking mukha at agad kong pinindot ang remote na nasa kamay ko. Sa isang tunog na click, bumagsak ang ilang pinto ng security roller shutter sa sala at pasilyo sa unang palapag. Naiwan silang 3 sa mainit na espasyo sa unang palapag na walang aircon. Mayroon lamang itong sirang bentilador. Mula ngayon, sa inyo ang unang palapag, sa akin ang ikalawang palapag. Tiningnan ko sila ng malamig habang nagagalit ang aking biyenan sa likod ng bakal na rehas. Tungkol sa tubig at pagkain, ibibigay ko ito araw-araw ayon sa aking mood. Kung may sino man ang muling mag-ingay, uminom na lang sila ng tubig mula sa inidoro. Bagamat lumubog na ang araw, ang temperatura sa labas ay nananatiling nakakatakot na 45 degrees. Ang unang palapag ay talagang naging isang steamer. Nakatayo ako sa maluwang na kwarto sa ikalawang palapag, tinatamasa ang malamig na hangin ng aircon. Nagluluto ako ng isang marangyang bersyon ng luya na noodles gamit ang portable na gas stove. Ang matinding amoy ng maasim na bamboo shoots ay umabot sa hagdang bato. Mabilis na narinig ang tunog ng paglunok at pagkatok mula sa ibaba. Asawa. Xiao. May narinig akong mahina at nagmamakaawa na boses ni Zhao Tianming sa labas ng pinto.
Nakatingin siya sa loob mula sa bakal na reha sa hagdang bakal ng ikalawang palapag, mukhang kawawa. Kumuha ako ng isang patikim ng bihon at dahan-dahan itong sinipsip, hindi man lang inangat ang ulo. Kung may kailangan, magsalita. Kung wala, umalis na. Siao, pakiusap, papasukin mo ako, talagang sobrang init dito sa ibaba. Pinunasan ni Zhao Tianming ang pawis sa kanyang mukha, sinusubukang makuha ang simpatsya. Alam ko na mali ang ginawa ng nanay ko at ng kapatid ko, nagulat din ako. Nangangako ako, dati wala akong kaalaman tungkol sa testamento. Nandito ako sa panig mo, mag-asawa tayo, magkaisa tayo. Habang nagsasalita siya, lalong naging emosyonal, parang siya ang inosenteng bulaklak na binalot ng kapalaran. Kaya, sa loob ng 3 taon, araw-araw mong sinasabi na nagtatrabaho ka, kahit ang anibersaryo ng kasal mo ay nag-overtime ka pa, lahat ito para mag-imbak ng mga paninda, para maprotektahan sila. Kung hindi, ano pa? Inilabas ko ang panyo, pinunasan ang aking bibig, at nakatawa ngunit maihalong kirot, nilakad ko papunta sa bakal na rehas. Akala mo ba, anong klase ng overtime ang ginagawa ko? Para magtahi ng green hat para sa'yo. Wala akong ganong kasiyahan tulad ng sa nanay mo. Asawa, talagang napakamatalino mo. Agad na umakyat si Zhao Tianming at nagpakitang gilas. Dahil nakikita mo na ang tunay na pagkatao nila, tayo bilang mag-asawa ay may napakaraming yaman. Sa mundong ito, tiyak na mas mabuti ang buhay natin kaysa sa iba. Buksan mo ang pinto, papasok ako para masahihin ka, at pagkatapos ay magiging alipin kita. Mag-asawa. Humagikik ako at kumuha ng isang tumpok ng nakaprint na magandang A4 na papel mula sa bulsa. Dahil sa puwang ng bakal na bakod, itinapon ito at tumama sa kanyang mukha. Ito ang mga talaan ng mga transaksyon na ipinadala mo sa iyong ina bawat buwan sa loob ng 3 taon. At ang mga screenshot ng pag-uusap niyo ng iyong ina kung paano gagamitin ang aking dowry para bilhin ang bahay ni Zhao Tianyu. Pinagmamasdan ko ang kanyang biglang pagtigas na mga kalamnan sa mukha. Ang tunog ay parang yelo na tumama kay Zhao Ming. Akala mo ba ay pinoprotektahan ko lang ang iyong ina at hindi ikaw? Tumingin siya sa mga talaan sa papel at nanginginig ang kanyang mga labi. Siao, pakinggan mo ako, wala akong magawa, umiiyak at nagwawala ang aking ina. Huwag ka nang magpaliwanag, magtipid ka na lang ng laway, sa wakas, mayroon ka lang 500 milliliters na kuota ngayon. Pinutol ko siya at bumalik sa silid na may aircon. Ang pinakamabigat mong kasalanan ay hindi pagiging kasabwat ng nanay mo, kundi ang pagiging tanga at duwag mo. Ayokong magdala ng basura sa katapusan ng mundo. Bumangga ang pinto ng malakas habang isinara ko ang soundproof door sa ikalawang palapag. Ganap kong inalis ang kanyang mga pakiusap sa labas. Sa init na kayang magpatuyo ng tao sa mundong ito, nagsimula pa lang ang aking laro ng paghihiganti. Ang mataas na temperatura ng katapusan ng mundo ay umabot na sa 2 araw. Sumabog na ang thermometer sa labas. Nakahiga ako ng komportable sa tunay na leather sofa sa ikalawang palapag habang kinakain ang kalahating piraso ng malamig na pakwan. Habang pinapanood ang mga monitor sa tablet. Itong buong bahay na walang sulok na may infrared night vision at nakahiwalay na bateryang sistema ng surveillance. Ay talagang ginastos ko ng malaki para ma-install. Ngayon, ito na ang pinakamalaking libangan ko araw-araw. Ang sala sa ibaba ay ganap ng naging parang sinaunang lipunan. Si Zhao Tianming ay nakahubad ang pang-itaas, nakahiga sa sahig na parang isdang nalulunod, nakabuka ang bibig at humihingal. Ang kanyang ipinagmamalaking elitist na aura ay matagal nang nawala kasama ng pawis na natuyo ng tuluyan. Ang lola ay maihawak na pangbuhos na pamaypay at pinapahangin si Zhao Tianyu na nakahiga sa sofa. Si Zhao Tianyu ay sobrang init at puno ng mga pantal, nainis na sinipa ang mesa. Nanay, uhaw na ako. Bakit hindi pa dumarating ang tubig mula sa babaeng iyon? Mabait na anak, maghintay ka lang, pupunta ang nanay para kumatok. Ang lola ay umiiyak sa sakit ng puso at pagkatapos ay malupit na sinipa si Zhao Tianming na nasa sahig. Anong pinapanggap mo? Hindi mo ba nakita na uhaw na ang kapatid mo? Ibigay mo ang natirang kalahating bote ng tubig na itinago mo kahapon. Biglang bumukas ang mga mata ni Zhao Tianming at niyakap ang likod ng kanyang katawan. Ang boses niya ay magaspang na parang buhangin na nagkukuskus. Nanay, iyon na ang huli kong kalahating bote ng tubig. Hindi ako uminom kahapon, bakit ko siya bibigyan? Bakit? Dahil siya ang kapatid mo. Matatag na inabot ng lola ang kamay niya upang agawin ito. Ikaw na isang nakatatandang kapatid. Kahit tubig ayaw mong ibigay sa iyong nakababatang kapatid, tao ka pa ba? Nakatayo ako sa ikalawang palapag, pinapanood ang palabas na ito ng pagmamahal ng ina at anak.
Hindi ko napigilang iluwa ang buto ng pakwan sa basurahan. Biglang sumabog si Zhao Tianming. Isang malakas na tulak sa kanyang biyenan, tumayo siya ng bigla, ang kanyang mga mata ay namumula at sumigaw. Tangina ng nakababatang kapatid. Isa siyang ligaw na anak na hindi ko alam kung saan galing. Niloko mo ang tatay ko ng buong buhay niya para sa batang ito, at ngayon gusto mo pang ipalit ang buhay ko sa kanya. Sinasabi ko sa iyo walang paraan. Naging mapaghimagsik ka na. Nang matulak si Lola, napaatras siya at agad na gustong sampalin siya. Ngunit si Zhao Tianming ay mabilis na nahawakan ang kanyang pulso at itinulak siya ng malakas pabalik sa sofa. Pagkatapos ay tumitig si kay Zhao Tianyu na parang isang nababaliw na hayop. Zhao Tianyu, ginagamit mo ang mga bagay ko at ngayon gusto mo pang agawin ang tubig ko. Maniwala ka, handa akong makipagtagisan sa iyo. Natatakot si Zhao Tianyu na pumwesto sa sulok at hindi man lang makapagsalita. Habang tinitingnan ang tablet na may nakangising si Zhao Tianming na sa wakas ay naging matatag, tinatawanan ko ng malumanay. Bakit hindi ka pa nagsimula? Ngayon mo lang nalaman na huli na ang lahat. Sa katapusan ng mundo, ang luha ng buhaya at ang huli-huling paggising ay hindi kasing totoo ng isang bote ng malamig na kola. Sa unang palapag, si Zhao Tianming na nakayakap sa bote ng tubig ay nagtapos sa pagpasok sa banyo. Nang makita ng biyenan na hindi makakuha ng impormasyon mula sa panganay, at hindi magawang mapigilan ang matibay na pinto sa ikalawang palapag, sa huli ay naisipan nilang ilipat ang plano sa ibang tao. 2:00 ng hapon, sa pinakamainit na oras. Nakita ko sa surveillance na tahimik na umakyat ang aking biyenan sa bintana ng sala at binuksan ito ng kaunti. Sumisigaw siya gamit ang kanyang sirang boses sa labas sa kalsadang natutunaw sa init. Liu Mazi! Liu Mazi, nandyan ka ba sa bahay? Tinaas ko ang aking kilay at ibinaba ang pakwan sa aking kamay. Si Liu Mazi ay kilalang matagal ng utang na loob at isang lokal na buli sa aming komunidad. Nakatira siya sa unang palapag ng gusali na nasa tapat ng aming bahay. Sa araw-araw na pagtukso at panggagambala, hindi pa siya matapang na makipag-away sa matandang taga-barangay. Sa oras na ito, siguradong hindi siya makakatulog kapag tinawag siya ng nanay mo. Di nagtagal, isang ulo ang sumilip mula sa anino sa kabilang gusali. Si Liu Mazi, hubad ang katawan, may dalang kalawang na pang-ukit. Pawis na pawis, dumating ng mabilis. Sa kabilang bakod, nagtatanong. Nanay Zhao, ang init ng panahon, tinatawag ka ba ng kaluluwa mo? Para bang nakahawak siya sa isang buhay na pag-asa, nakadikit ang buong katawan sa kawad ng bantay. Binaba ang boses ngunit nagmamadali at nagsabi. Liu Mazi, tulungan mo ako. Yung masamang manugang ko ay nagtatago sa ikalawang palapag ng isang buong kwarto ng mineral na tubig at pagkain. Basta tulungan mo akong buksan ang pintuan sa ikalawang palapag, hati tayo sa mga laman. Ibibigay ko pa sa'yo yung ginto kong pulseras. Sabay, talagang inalis niya yung malaking gintong pulseras sa kanyang pulso. Ipinakita ito sa ilalim ng araw. Agad na kumikislap ang mga mata ni Liu Mazi sa kasakiman, halos tumutulo na ang laway. Totoong may isang kwarto ng tubig. Huwag mo akong lokohin. Kung lokohin kita, sana'y magalit ang langit. Nasa ikalawang palapag siya, bilisan mo. Ang lola ay nag-aalala at nagtatampal. Si Liu Mazi ay nagugutom na rin, walang sabi-sabi, kinuha ang pangbukas at sinira ang bakal na gate ng bakuran. Pumasok siya ng mayabang sa pintuan ng aming unang palapag. Tumingala siya sa nakasarang pintuan ng ikalawang palapag at nagpakita ng napakasalbaheng ngiti. Nakatayo ako sa harap ng monitor sa ikalawang palapag. Hindi ako nagpanik, sa halip ay dahan-dahan akong pumasok sa kusina. Nasuot niya ang maskara laban sa gas at bitbit ang isang handa ng maagang lalagyan. Malaking stainless steel na basin na may takip. Nais niyang buksan ang pinto ko. Nakangisi ako. Sige, lagyan pa natin ng konti. Umakyat si Liu Mazi sa hagdang sa unang palapag at tumayo sa harap ng aking custom-made na pinto na pang-aircraft na may anti-theft feature. Kinatok niya gamit ang crowbar, nagkaroon ng malakas na tunog na dangdang. Medyo makapal pa itong pinto. Nagmurmura siya habang ipinasok ang pangbukas ng pinto sa siwang ng pinto at sinimulang pilitin pababa. Ang lola sa unang palapag at si Zhao Tianyu ay sabik na nakatingala. Para bang nakikita na nila ang walang katapusang malamig na tubig at pagkain na kumakaway sa kanila. Si Zhao Tianming naman ay nakatago sa likod ng pinto ng banyo, nakalabas ang kalahating ulo na may komplikadong ekspresyon. Habang si Liu Mazi ay nagingit-ngit at handang ilabas ang lahat ng lakas niya. Dahan-dahan kong pinindot ang switch sa tabi ng pader ng pinto. Isang click, at ang bintana sa itaas ng pintuan na orihinal na ginamit para sa bentilador ay biglang bumukas pataas na nagbukas ng isang madilim na butas.
Hawak ko ang hindi kinakalawang na mangkok at walang pag-aalinlangan na ibinuhos ko ito sa butas. Splash! Isang malaking mangkok ng makapal na madilim na pulang likido. Tulad ng talon, tumpak itong ibinuhos sa ulo ni Liu Mazai, dumaloy ito sa kanyang mukha at leg. Pumasok ito sa kanyang pantalon at sa huli ay nagdulot ng kalat sa hadang bato. Ah! Anong bagay ito? Mainit, mainit, mainit. Hindi tama, ang baho. Uff! Si Liu Mazi ay naglabas ng isang sigaw na parang baboy, ang hawak niyang pangpukpok ay tumama sa kanyang sariling paa. Nadulas siya at bumagsak sa madulas na hagdang bato, gumulong siya pababa. Bumagsak siya ng mabigat sa sahig ng unang palapag. Isang amoy na hindi maipaliwanag ng mga salita. Biglang sumabog sa saradong pasilyo at sa sala ng unang palapag. Ito ay 3 pakete ng expired na isang taong gulang na luya na sabaw na hinaluan ng nabubulok na toyo ng maanghang na tofu na umabot na ng kalahating buwan. Dagdagan pa ng 2 lata ng sardinas na huling hinalo sa kumukulong tubig upang maging biolohikal na sandata. Sa ilalim ng 50 degree na mataas na temperatura, ang amoy nito ay talagang kayang magpalabas ng kaluluwa ng tao. Uff! Biglang umingay ang buong palasyo ng mga tunog ng pagsusuka. Ang lola ay nag-uumapaw at nag-uumang paatras, si Zhao Tianyu ay direktang nagsuka sa sofa. Pati si Zhao Tianming na nakatago sa banyo ay hindi nakaligtas, yakap ang inidoro at walang tigil na nagsusuka. Si Liu Mazi ay nakahiga sa sahig, puno ng pulang langis at mga hindi kilalang piraso. Habang nagsusuka, pinipigilan ang kanyang paa at humihiyaw. Tita Zhao, sinira mo ako. Ito ay isang biological weapon. Inalis ko ang gas mask at binuksan ang speaker sa pintuan. Ang tunog ay malinaw at masaya. Liu Mazi, ang espesyal na sabaw ng luya na ito, tunay ba ang lasa? Gusto mo bang mag-order ng isa pang palanggana? Lin Xiao. Ikaw, pilyong hayop. Ang biyenan ay humahawak sa kanyang ilong habang sumusuka at sumisigaw sa itaas. Kaya mong magtapo ng dumi sa tao. Brother Liu, huwag kang matakot, kapag nabasag ang pinto. Ipapapagsak ko siya sa harap mo at aaminin ang pagkakamali niya. Si Liu Mazi ay nahirapang bumangon at pinunasan ang masangsang na tubig sa kanyang mukha. Putang ina, hindi ko mapapalampas ang babaeng ito ngayon. Auntie, lumayo ka, kukunin ko ang panggupit ng kahoy. Habang nakikita kong seryoso na si Liu Mazi, hindi ako nag-aalala kahit kaunti. Kinuha ko ang mikropono, nilinis ang aking lalamunan, at ang boses ko ay umabot sa buong unang palapag sa pamamagitan ng amplifier. Bago mo kunin ang panggupit, Liu Mazi, mas mabuting tingnan mo muna ng mabuti, tingnan mo ang batang lalaki sa tabi mo. Nagtaka si Liu Mazi at huminto. Anong ibig mong sabihin? Mama, kung talagang gusto mong isali ang ibang tao, gagawin ko na lang itong isang pagkakataon para maging mabait. Tutulungan ko kayong magkaisa. Tumingin ako sa monitor at may masamang ngiti sa aking labi. Liu Mazi, tingnan mong mabuti ang ilong at mga mata ni Zhao Tianyu. Sino ba sa komunidad na ito ang hindi nakakaalam na ikaw, Liu Mazi, ay may panganganak na pangit na ilong at tatsulok na mata? Tingnan mo si Zhao Tianyu, parang kinuha kayo sa iisang hulmahan. Pagkatapos sabihin ito, tila biglang nag-freeze ang hangin sa unang palapag. Kahit ang nakakasukang amoy ay tila napigilan ng napakalaking impormasyong ito. Biglang lumingon si Liu Mazi at tinutok ang tingin kay Zhao Tianyu na nakatago sa sulok ng sofa. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan? Ako ang pangalawang anak ng pamilya Zhao. Tiya sa Zhao. Biglang nanginginig ang boses ni Liu Mazi, hindi siya makapaniwala na tinitingnan ang kanyang biyenan. 22 taon na ang nakalipas, noong gabi na nagtatrabaho ang asawa mo sa konstruksyon, umuulan ng malakas. Nasa bahay ko kayo nagtatago sa ulan. Sabi mo hindi na naipreserve ang batang iyon, di ba? Bang! Para kang isang kidlat na bumagsak, winawasak nito ang paningin ng lahat sa mundo. Ang mukha ng biyenan ay biglang nagmukhang nakakita ng multo, nagsisigaw at kumakaway ng walang kontrol. Huwag kang magbulaan. Tumahimik ka. Si Tianyu ay anak ko at nila Zhao. Huwag kang magbulaan dito. Pero halatang naniwala na si Liu Mazi. Wala na siyang pakialam sa amoy at masaya siyang tumakbo papunta, hawak-hawak ang balikat ni Zhao Tianyu. Tumingin sa paligid, biglang tumawa ng malakas. Ha ha ha. Matagal na akong walang anak, pero mayroon pala akong anak. Anak, ako ang tunay mong ama. Tumingin si Zhao Tianyu sa harap niya sa isang napakabaho at napakaugli na matandang utang, at siya ay tuluyang nabaliw. Siya ay desperadong lumaban at sumigaw ng labis na pag-asa. Umalis ka. Ano ka ba? Hindi ako iyong anak. Mayroon akong 10 milyon. Ako ay anak ng mayaman.
Bumukas ang pinto ng banyo, si Zhao Tianming ay nakasandal sa frame ng pinto at tinitingnan ang nakababaliw na eksena. Bigla siyang naglabas ng isang napakalungkot at nakabibinging tawa. Ha ha ha! Anak ni Liu Mazi. Hindi ko akalain na magiging gikin ako ng anak ni Liu Mazi sa loob ng 20 taon. Nanay, talagang nagplano ka ng isang malaking laro. Nakikinig ako sa pinto sa ikalawang palapag habang ang tatay ko sa ibaba ay nakikipag-ugnayan sa anak, nagiging emosyonal. Ang lalaking may suot ng green na sombrero ay nagwawala, masaya niyang nilalasing ang huling kagat ng malamig na pakwan juice. Lalong nagiging kapanapanabik ang entablado ng katapusan ng mundo. Ang malaking palabas sa ibaba ay mas kawili-wili kaysa sa mga soap opera sa alas 8, 10 beses pa. Naupo ako nang nakaluhod sa harap ng monitor, hawak ang isang piraso ng karamel na mani, sabik na nanonood. Si Liu Mazi ay hindi alintana ang amoy ng kanyang nakalalasong halo ng snail noodles at herring na sabaw. Si Eke ay nakayakap sa hita ni Zhao Tianyu, hindi sumusuko. Sa mukha niyang palaging nakasimangot, may ilang patak ng madilim na luha na pumitik palabas. Anak, aking mabuting panganay. Sinasabi ko na nga, bakit parang kilala na kilala ka, yung ilong mo na flat, yung labi mo na manipis. Kasing-kasing ng kabataan ko. Tumigil ka na. Lumayo ka na sa akin. Ang baho. Napatitig si Zhao Tianyu, pilit na umiwas, at pilit na tinatapakan ang balikat ni Liu Mazi. Ako ang ikalawang anak ni Zhao. Mayroon akong 10 milyon. Ikaw, matandang malandi, wag kang mang-ghost. Nagmamadali ang lola sa tabi, parang inaalala ang isang mainit na kawali, gusto nitong hilahin si Liu Mazi. Pero ayaw niya dahil amoy niya masyadong nakakaadik, kaya nakatayo lang sa 1 metro ang layo, nagtatalon sa galit. Liu Mazi, ang baliw mo na. Yan ay anak ko kay Lao Zhao. Kung magpapakalat ka pa ng kasinungalingan, sisirain ko ang bibig mo. Nasa ganitong oras na, nagkukunwari ka pa ba, Tita Zhao? Si Liu Mazi ay tinamaan ng ilang sipa, pero hindi nagalit, sa halip ay tumatawa at tumingin kay Bianan. Noong ika-15 ng Agosto, 22 taon na ang nakalipas, habang nasa night shift si Lao Zhao, nagpunta ka sa akin at sinabing hindi na kayang gawin ni Lao Zhao. Talagang gusto mong manghiram ng tamod sa akin. Nakalimutan mo na ba ang bagay na ito? Nasa akin pa ang pulang pouch na nahulog mo sa kama ko noon. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ang mukha ng lola ay biglang naging kulay atay ng baboy, at siya ay parang matutumba. Sa oras na iyon, biglang lumabas si Zhao Tianming mula sa banyo, parang isang bala. Hawak niya ang isang pangsalubong sa banyo, at ang kanyang mga mata ay pula. Nagmumukha siyang nakakatakot habang inaatake si Zhao Tianyu. Sasampalin kita, anak ng ligaya. Pinagagamit mo ang pera ko. Pinapagamit mo ako sa bahay ko. Ipinuko ni Zhao Tianming ang pangsalubong sa banyo kay Zhao Tianyu. 20 taon akong nagpagod para lang alagaan ka, ganyan ka lang. Pumunta ka na. Ay naku. Bro, nagwawala ka na. Nang tamaan si Zhao Tianyu sa pisngi ni Pizenzi, sumigaw siya at nahulog sa lupa. Nang makita ni Liu Mazi na sinaktan ang anak ng mayamang kaibigan na kakilala niya, nagalit siya agad. Kinuha ang panghampas sa lupa at tinamaan si Zhao Tianming. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Tao na ang gagawa sa iyo. 3 lalaki ang biglang nag-away, ang lola ay patuloy na sumisigaw sa tabi. Mga panga, bakal, kuko at mga ngipin ay sabay-sabay na lumilipad. Kasama ng nakakasulasok na amoy ng kemikal, ang buong sala sa unang palapag ay naging arena ng laban. Matapos kong ubusin ang huling butil ng pakwan, pinunasan ko ang mga pira-pirasong balat sa aking kamay. Dahan-dahan kong binuksan ang mikropono ng speaker. Ahem, pasensya na sa inyong kasiyahan. Ang boses ko ay umuugong sa itaas ng sala. Liu Mazi, baka mali ang narinig mo sa pangunahing punto. Sinabi ng anak mo kanina na mayroon siyang 10 milyon. Ang gulo sa unang palapag ay biglang huminto dahil sa isang salita ko. Si Liu Mazi ay nakasakay kay Zhao Tianming, hawak ang pang-ukit na baril, biglang lumingon. Ang mga mata niya ay lumalaki tulad ng mga tansan. 10 milyon. Totoo bang may ganitong kalaking pera? Si Zhao Tianyu ay humahawak sa kanyang mukha na may pulang marka mula sa pang-ukit, sumigaw na parang nakakakita ng pag-asa. Mayroon akong 10 milyon. Nasa mobile banking ko lang. Basta tulungan mo akong basagin ang pinto sa ikalawang palapag at itaboy ang babaeng ito, bibigyan kita ng 1 milyon. Hindi, bibigyan kita ng 2 milyon. Si Liu Mazi ay humigop ng malamig na hangin, halos hindi na niya mahawakan ang crowbar sa kamay niya. Agad siyang umalis mula kay Zhao Tianming at mapagpuri na tumingin kay Zhao Tianyu. Anak, totoo ba ang sinasabi mo? Talagang iniwan sa'yo ng nanay mo ang ganitong kalaking pera?
Nakita ng biyenan ang sitwasyon at hindi na inisip ang lihim ng pulang belly band, agad siyang sumang-ayon. Nasa card ni Chanyu ang pera. Kapatid Liu, pamilya na tayo ngayon, mag-isip ka na ng paraan. Nasa ikalawang palapag ako, halos hindi makahinga sa kakatawa. Ay nako, talaga namang nalito ka na, pati anak mo naging tanga na. Nilinaw ko ang aking lalamunan, puno ng pang-uyam ang tono ko, hindi ba't nakalimutan mo ang huling habilin ng iyong asawa? Yung 10 milyon ay term deposit. Pinilit mong gamitin ang kanyang telepono para magpadala ng pera sa pangalan ni Zhao Tianyu. Ito ay tinatawag na malaking abnormal na paglilipat ng pera. Huminto ako sandali, pinapanood ang kanilang nakapirming mga ekspresyon sa surveillance. Anong oras na ngayon? Walang internet sa dulo ng mundo. Walang internet sa apokalipsis. Ang sistema ng bangko laban sa panlilinlang ay nag-activate ng pinakamataas na antas ng risk control noong huling update bago mawalan ng koneksyon. Ngayon, ang perang ito ay tuluyang na-freeze. Nagsisinungaling ka. Sumigaw si Zhao Chanyu habang pilit na pinipindot ang screen ng cellphone na walang signal. Baka nag-imbento ka lang, kapag bumalik na ang komunikasyon, magtanong ka sa bangko. Sabi ko nang may kabutihan. Kailangan ng orihinal na may-ari para sa pag-unfreeze. Ibig sabihin, kailangan ng buhay na pagkilala sa mukha at fingerprint ng biyenan. Nais mo bang pumunta sa punerarya para yakapin ang ur ng iyong biyenan at mag-scan ng mukha? O umaasa ka na lalabas siya mula sa ilalim ng lupa para magbigay ng fingerprint? Tsire. Nahulog ang cellphone ni Zhao Chenyu sa lupa. Ang ligaya sa mukha ni Liu Mazi ay biglang nagbago. At naging matinding galit na parang niloko. Walang pera. Biglang lumamig ang boses ni Liu Mazi. May mapanganib na liwanag sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang humarap kay Lola at kay Zhao Tianyu. Matagal na nating ginulo. Dinadala niyo ang isang blankong tseke para lokohin ako. Hindi. Kapatid na Liu, pakinggan mo ako, niloloko ka nitong babaeng ito. Natatakot na ang lola mo, paulit-ulit na umatras at tumakbo sa likod ni Zhao Tianyu. Mas nanginginig pa si Zhao Tianyu, parang pinipiga ang palay. Ako, hindi ko alam, nasa account naman talaga ang pera. Walang kwenta. Hinawakan ni Liu Mazi ang liig ni Zhao Tianyu. At itinaas siya. Nang matindi ang sigaw. Kung walang pera, magpalit na lang tayo ng mga gamit. Binuhusan niyo ako ng putik, paano ko babayaran yan? Ibigay ang tubig at pagkain. Wala kaming tubig. Umiyak ang lola at itinuturo ang ikalawang palapag. Nasa kamay ng masamang babae ang tubig. Isang araw na tayong walang ininom na tubig. Tumingala si Liu Mazi at tiningnan ang matibay. Napinto ng seguridad sa ikalawang palapag na. Maaaring bumuhos ng dumi anumang oras. Naiinis siyang lumagok ng laway. Maliwanag na naisip niyang imposibleng atakihin ang ikalawang palapag. Ang 3 tupa na nakalaan para sa pagkatay. Ang mga masamang tao ay mailikas na masamang ugali. Sa ilalim ng presyon ng huling araw, ganap na nalantad. Walang tubig. Walang tubig, palitan ng mahalagang bagay. Hinawakan ni Liu Mazi ang pulso ng matanda. Pinasadahan niya ng kamay ang natitirang jade bracelet niya. Ay, ang aking bracelet. Iyan ay regalo ni Lao Zhao sa aking 50 taong kaarawan. Sumigaw ang biyenan sa sakit. Hindi man lang siya tinignan ni Liu Mazi. Diretso niyang isinilid ang pulsera sa bulsa. Pagkatapos ay tumingin siya sa bibig ng biyenan. Matandang bagay, nakita kong nagmumura ka kanina. Ang mga ngipin mo ay kumikislap na parang ginto. Ihila mo sa akin ang 2 ginto mong ngipin. Hahaya ka. Nanay-inay na nakatakip sa bibig ay nag-aalala at umatras. Si Liu Mazi ay isang hakbang, binato ang maliit na mesa sa tabi, hawak ang EK bar. Ako pa ang hindi natatakot sa EK, mas matatakot pa ba akong putulin ang 2 ngipin mo? Ikaw ba ang gagawa nito o tutulungan kita ng EK bar? Nang makita ni Zhao Tianyu na ina niya ay nilalapastangan, hindi siya umaksyon. Sa halip, umatras siya ng 2 hakbang para hindi mapansin. Sinusubukan niyang bawasan ang kanyang presensya. At si Zhao Tianming nakakagaling lang sa isang suntok ay nakasandal. Sa pintuan ng banyo at malamig na pinapanood ang lahat ng ito. Ang kanyang labi ay tila nag-angat ng isang napakabaluktot ng ngiti. Nanonood ako mula sa itaas sa palabas na ito ng pagpasok ng lobo sa tahanan. At tahimik na nagbigay ng thumbs up kay Liu Mazi. Ang lola ay sa buong buhay niya ay mahusay sa mga plano, sa wakas. Ay nakapagplano sa isang matigas na bakal. Ang temperatura sa labas ay umabot na sa 52 degrees. Parang nagyayelo na ang hangin sa gusali. Naging parang gel na may halong lugaw na may balut. Amoy ng inis na nagmumula sa sardinas,
pawis ng tao, at iba pang mabahong amoy. Sa kikli, nakaupo ng nakahandusay si Lola sa lupa. Nakanganga at umiiyak, nakapahid ang namamagang bibig. May dugo pa sa pagitan ng mga daliri niya, ang kanyang gintumong ngipin. Baka pinutol ni Liu Mazi ng mariin. Si Liu Mazi ang nagmamay-ari ng tanging sofa sa sala. Nakahawak ang sofa ng pangpang sa kanyang dibdib. Nakasara ang mga mata habang nagbibilang. Si Zhao Tianyu ay nakasiksik sa sulok tulad ng isang pugo. Ang kanyang mga labi ay nag-crack at may balat na lumitaw. Sa oras na iyon, kumilos si Zhao Tianming. Parang isang tahimik na ahas na lumabas mula sa banyo. Hawak niya ang kanyang kalahating bote ng mahalagang mineral na tubig. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pasukan ng hagdang bato sa ikalawang palapag. Lumuhod siya sa ilalim ng hagdang bato at tumingala. Sa kamera ng aking pintuan ng seguridad, na may isang tinig na halos boses ng hangin na nagmamakaawa. Xiao. Asawa, buksan mo ang pinto, please. Nakatayo ako sa harap ng monitor at tinitingnan ang kanyang mukha na dehydrated at puno ng labis na takot. Xiao, alam kong nagkamali ako. Si Zhao Tianming ay nagsimulang sadyang saktan ang sarili niya. Ang malakas na tunog ay lalong tumutugtog sa mainit na sala. Hindi ko dapat pakinggan ang nanay ko. Hindi ko dapat pinapayagan silang manakit sa'yo. Tingnan mo yung mga tao dyan, lahat sila ay mga baliw. Makikipag-ugnayan ako dito, magiging sira ang ulo ko. Itinaas niya ng mataas yung kalahating boteng tubig na parang nag-aalay. Ito na ang huling tubig ko, hindi man lang ako nakainom, ibinigay ko sa'yo. Pahintulutan mo akong umakyat, gagawin kitang aso, tutulungan kitang magbantay. Basta't bigyan mo lang ako ng isang kagat ng pagkain. Nang marinig ang ingay, biglang bumukas ang mata ni Zhao Tianyu sa sulok ng dingding. Nang makita niya si Zhao Tianming na may hawak na kalahating boteng malinaw na mineral water, biglang naging berde ang mata niya. Tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Si Zhao Tianyu ay sumugod na parang isang bangkay. At niyakap ang binti ni Zhao Tianming habang sinubukan niyang agawin ang bote ng tubig. Umalis ka. Ikaw, bastardo. Isang sipa ang ibinigay ni Zhao Tianming kay Zhao Tianyu. Sa mukha habang pinoprotektahan ang bote ng tubig. Ito ang buhay ko na kapalit nito. Narinig din ng lola ang ingay at nag-akyat baba siya. Humawak siya sa isa pang binti ni Zhao Tianming. Hindi ka makakalakad mag-isa. Dalhin mo si mama kasama. Ibinigay na ni mama sa'yo ang titulo ng bahay. Pumunta ka na. Ganap na nabaliw si Zhao Tianming, hindi lang niya hinila si lola. Sa halip, matinding pinindot niya ang likod ng kamay ni lola. Matinding piniga. Binuksan ko ang mikropono, ang tunog ay malamig na parang hangin sa yelo. Zhao Tianming, ang pahayag mo para lang magpanggap ay sobrang walang puso. Akala mo ba isang asong baliw na kakain ng sariling ina at kapatid? Na kayang alagaan ko sa tabi ko. Sa hiyaw at ingay ng pagtutunggali, sa wakas ay ginising si Liu Mazi. Sa sofa na natutulog, ano nang ingay yan? Anong ingay yan? Nagmamadali na magbalik sa sinapupunan, ha? Biglang umupo si Liu Mazi na may hawak. Nakalawangin na pangbukas. Agad na nakatutok ang kanyang tingin sa 3 taong nagugulong sa sahig. At sa kalahating bote ng mineral na tubig na niyayakap ni Zhao Tianming. Sa 52 degree na mataas na temperatura, ang kalahating transparenteng bote ng plastik ay nanginginig ang tubig. Na mas nakakasilaw pa kaysa sa diamante. Si Liu Mazi ay parang isang asong gubat na gutom na sa loob ng 3 araw. Na 3 hakbang ay sabay-sabay na tumakbo. At sinipa ang likod ni Zhao Tianming. Ay! Sumigaw si Zhao Tianming at napakawala ng kanyang lakas. Ang bote ng tubig ay gumulong sa paanan ni Liu Mazi. Agad na kinuha ni Liu Mazi ang bote ng tubig kasama ang takip. At walang pasensya na binuka ito gamit ang kanyang ngipin. Tumaangat ang ulo at uminom ng ilang higop, pinuno ang tiyan. Isang patak ng tubig ang dumaloy mula sa kanyang labi. Bumaba si Zhao Tianyu sa lupa. Inunat ang dila at sinubukang dilaan ang patak na nasa sahig. Para bang isang nagkakasakit na asong kalye ang tubig. Aking tubig. Aking pang-alis ng buhay na tubig. Panay ang titig ni Zhao Tianming habang pinapanood ang huling kalahating bote ng tubig. Nakahawak sa kanyang buhok sa kawalang pag-asa. Halos lumabas na ang mga mata niya. Anong masama sa pag-inom ng tubig? Hindi na nga kita pinabayaran ng protection fee, okay na iyon. Binato ni Liu Mazi ang walang laman na bote kay Zhao Tianming. At pinunasan ang kanyang bibig na tila hindi pa nasiyahan. Pagkatapos, itinuro niya si Zhao Tianming gamit ang pangpukpok. At galit na sinabi kay Lola, hindi ito sapat para punan ang mga puwang ng ngipin. Sabihin mo kung mayroon pang mga bagay na mahalaga sa bahay niyo. O kaya mga pagkain.
Kung wala kayong mahanap ngayong araw, ay lutuin ko kayong tatlo. Nanginig si Zhao Tianming sa takot, at lumingon sa lola na nakahiga sa lupa. Mayroon. May halaga. Biglang parang nakakita ng lifeline si Zhao Tianming, na itinuturo ang lola at sumisigaw. Sigurado akong may mga gintong bar siya. Tianming, nabaliw ka na ba? Gusto mo bang pilitin ang sariling ina mo? Natakot ang lola at namutla, pinipilit na takpan ang bibig ni Zhao Tianming. Si Zhao Tianming ay biglang iniwasan siya at nakangiting nakipagsabuatan kay Liu Mazi. Kapatid Liu, hindi kita niloko. Noong nagiging kontraktor ang tatay ko, nakatagong kumuha ang nanay ko ng isang bahagi ng pondo. Napalitan ito ng 5 malaking gintong bar. Itinatago niya ito sa bahay at kahit ang tatay ko ay hindi alam. Nakatayo ako sa ikalawang palapag at habang nanonood ng TV, hindi ko napigilang pumalakpak. Talaga namang kahanga-hanga ang kakayahan ni Zhao Tianming na ipagpalit ang kanyang ina para sa karangyaan. Talagang nakakabilib. Gintong baro. Biglang nagliyab ang makalawa niyang mga mata ni Liu na parang triangle, puno ng kasakiman. Hinawakan niya ng mahigpit ang buhok ng lola. Piliting binuhat siya pataas. Lola, nasaan ang gintong baro? Agad mong ibigay, kung hindi, tatanggalan kita ng lahat ng ngipin sa bibig mo. Wala siyang ginto, nagsisinungaling lang siya. Nanginginig sa sakit si Lola. Ngunit may malisyosong tingin siya sa tabi ng pader ng telebisyon. Sa maliit na ceramic na maitreya bodha na nakatayo. Paano makakalusot ang maliliit na galaw na ito sa mata ni Liu Mazi? Mumisi siya ng mapanlait, iniwan si Lola at diretso pumunta. Sa harap ng maitreya bodha at pinukol ng crowbar. Sa isang malakas na tunog, binato niya ito. Nagkalat ang mga piraso ng ceramic. Biglang lumabas mula sa bilog na tiyan ni Maitreya Bodha. Isang maliit na pulang velvet na bag. Nahanap na. Nagsigawan si Zhao Tianming ng masaya, para bang ang ginto ay kanya. Nakatayo rin si Zhao Tianyu mula sa lupa, nakatitig. Nang diretso sa pulang bag na iyon. Hindi na mapigilan ni Liu Mazi na buksan ang bag. Talagang maayos na nakaayos dito. Ang 5 piraso ng gintong bar. Na kumikislap ng kaakit-akit na liwanag sa madilim na sala. Yaman na. Hahaha, yumaman na ako. Si Liu Mazi ay sabik na kinuha ang isang gintong bar at isinubo ito, sabik na sinubukan ang kalidad. Ngunit sa susunod na segundo, natigilan ang kanyang ekspresyon. Hindi siya makapaniwala na inalis niya ang gintong bar na iyon. At tiningnan ang malalim na mga ngipin sa ibabaw nito. At ginamit ang kamay upang kalikutin ito. Ang gintong balat ay natanggal at lumitaw ang madilim na kayumanggi. Na dahil sa mataas na temperatura ay naging malambot na materyal. Ano ba itong bagay na ito? Sumigaw si Liu Mazi ng galit. Nasa ikalawang palapag ako, halos napaiyak sa tawa, nagbukas. Ang amplifier ay nagbabalita gamit ang pinakamalambot na boses. Si Liu Mazi, iyon ay galing sa sanya na pinuntahan ko 3 taon na ang nakalipas. Na chocolate mula sa Jinshi na dinala ko mula sa bakasyon. Paano hindi natunaw ang chocolate sa 52 degrees na init? Ang tubig ay maituturing na magandang kalidad na. Ang 4 sa palapag ay sabay-sabay na nag-freeze. Ang lola ay hindi makapaniwala at tumakbo upang kunin ang isang piraso ng ginto at binalatan ito. Tumingin sa natunaw na tsokolate sa loob. Naglabas ng isang malungkot na sigaw. Ang aking gintong bar. Lin Xiao. Ikaw, sa dinami-dami ng mga kasalanan, saan mo dinala ang aking gintong bar? Naku, napakababa ng iyong alaala, mama. Humagulgol ako sa mikropono. 3 taon na ang nakalipas, sa panahon ng bagong taon, naglinis tayo. Ayaw mo talagang ipagawa sa akin na punasan ang Budha na si Maitreya. Di sinasadyang nadiskubre ang iyong lihim na vault. Yung 5 piraso ng ginto. Matagal ang naging solar air conditioner na gamit ko ngayon. At 3 tahimik na generator sa ibaba. Ang mga binibisita mong regalo nitong 3 taon ay puro tsokolete. Haha! Hindi napigilan ni Zhao Tianming ang isang kakaibang nakakatakot na tawa na parang mailik. Na parang may hangin na lumalabas. Agad na tinakpan ang bibig ngunit. Ang balikat ay patuloy na nanginginig. Hindi na kayanan ng lola at nahimatay. Na may mga mata na nakatitig. Nakita ni Zhao Tianyu na hindi siya tumulong sa kanyang ina. Sa halip ay niyakap niya ang malaking binti ni Liu Mazi. Tatay, ninakaw ng masamang babaeng ito ang mga gintong bar ng ating pamilya. Mag-isip ka ng paraan para makuha siya. Ako lang ang tanging anak mo, hintayin mong gumanda ang panahon. Dapat mo akong dalhin sa masarap na pagkain. Mukhang hindi na maaasahan ang tunay na ina niya. Ganap na siyang lumipat kay Liu Mazi, ang kanyang amang ligaw. Tumingin si Liu Mazi sa kanyang mga kamay na puno ng malagkit na tsokolete.
Tumingin din siya kay Zhao Tianyu na niyayakap ang kanyang hita at umiiyak. Ang galit sa kanyang puso ay umabot na sa sukdulan. Tangina mo! Si Liu Mazi ay isang sipa kay Zhao Tianyu na parang isang nagalit na baboy ramo na naglalakad sa sala. Ngayon, hindi lang ako walang nakuha kundi napaglaruan pa ako ng grupong ito ng mga kakaiba. Kailangan kong makakita ng dugo ngayon. Itinaas niya ang pangpukpok at lumingon upang saktan ang ulo ng kanyang lola na nawawala ng malay. Sandali, bigla akong nagsalita sa mikropono. Malinaw na parang pinindot ang pause button. Tumigil si Liu Mazi at itinaas ang ulo, galit na nakatitig sa kamera sa ikalawang palapag. Buwisit na babae, ano na naman ang balak mo? Palitan ng mga supply para sa buhay ng matandang ito. Huli na. Bakit ko papalitan ang buhay niya? Wala naman siyang kinalaman sa akin. Dahan-dahan akong kumuha mula sa drawer. Nakita ko ang isang lumang dokumento. Nais ko lang sanang sabihin. Bago ka gumawa ng desisyon, mahalaga munang linawin ito. Liu Mazi, sigurado ka bang si Zhao Tianyu ang tunay mong anak? Anong ibig mong sabihin? Si Liu Mazi ay nagdududa at pinikit ang kanyang mga mata. Totoo ang tungkol sa pulang pang-itaas. Mukha talagang kasing anyo ko ang batang ito. Lin Xiao, tumahimik ka. Huwag kang mang-udyok. Tatay, huwag kang makinig sa kanya. Kung magkamukha, talagang anak ko siya. Yung mga orangutan sa zoo, mukhang kamukha niyo rin. Inilagay ko ang dokumentong iyon sa harap ng kamera. Iyan ay 3 taon na ang nakalipas nang hanapin ko ang pinagmulan ni Zhao Tianyu. Gumastos ako ng malaking halaga para kumuha ng pribadong detective upang kunin ang mga record mula sa ospital sa kanyang bayan. Liu Mazi, 25 taon na ang nakalipas, ikaw ay nakipag-agawan ng teritoryo sa bayan. At tinamaan ka ng isang sipa sa iyong mahahalagang bahagi. At agad kang dinala sa ospital ng bayan para sa operasyon ng pag-aalis ng parehong testicle. Hindi mo ba ito makakalimutan? Parang biglang naubos ang hangin sa unang palapag. Nagsimula nang hindi makontrol ang mga kalamnan sa mukha ni Liu Mazi at nanginginig. Nakatumba ang pangpukpok sa kanyang kamay sa lupa nang may malakas na tunog. Nagsisinungaling ka. Tumutremble ang kanyang boses, ngunit halatang kulang sa lakas at umatras ng 2 hakbang. Hindi mo ba alam kung nagsisinungaling ka o hindi? Tiningnan ko siya sa monitor at sa kanyang mukhang bumabagsak. Walang awa kung tinaga siya. Isang tagamasid na sa pisyolohiya ay talagang hindi makakapag-anak. Akala niya meron siyang isang anak na 22 taong gulang. Itong berdeng sombrero ni Liu Mazi, ikaw mismo ang nagsusuot. Sa sarili mong kagustuhan. Biglang humarap si Zhao Tianming sa pinto ng banyo at nagsimula siyang tumawa ng walang kontrol, parang baliw. Eunuch. Nalaman na isa palang eunuch na walang anak. Zhao Tianyu, ano ang tawag mo sa kanya kanina? Tawagin mong tatay. Hahaha, hindi ka man lang isang anak ng isang tuso. Isa ka lang talagang ligaw na anak. Nakatayo sa lupa, ang lola ay dahan-dahang nagising. Pagdilat ng mata, narinig niya ang nakabibinging pag-uusap. Ang kanyang mukha na dati nang maputla ay lalong naging walang kulay, parang isang isdang malapit ng mamatay na nakabuka ang bibig. Ngunit walang lumalabas na tunog. Lubos na naguluhan si Zhao Tianyu, tiningnan niya. Si Zhao Tianming na nakangiti ng nakatawa. Tumingin din siya sa mukha ni Liu Mazi na puno ng galit at nangatog ang bibig, nagmamadaling sabi. Sino ba talaga ang anak ko? Dapat itanong mo yan sa mabait mong ina. Nandito ako sa taas, mabait na sumasagot. Sa kabila ng Agosto 15, 12 taon na ang nakalipas. Baka hindi lang siya pumunta sa bahay ni Liu Mazi kundi pumunta rin sa bahay ni Laoli sa tabi ng nayon ni Lao Wang. Maraming nahuhuli, ikaw ang reyna ng dagat, ako ang hari. Mahal na mahal. Totally nabaliw na si Liu Mazi. Ang pagiging walang anak ang pinakamalaking sakit sa buhay niya. At ang lihim na ito ay hindi lang nahayag sa publiko, kundi natuklasan pa niyang naging tanga siya sa loob ng mahabang panahon. Humiyaw siya na parang hayop, kinuha ang panggisa sa lupa. At agad na tinutok ito sa lola. Sasaktan kita, puta mong walang hiya. Huwag mo akong gawing tanga. Ang panggisa ay bumagsak tulad ng ulan sa katawan at mga hita ng lola. Niyak siya ng malakas, umiiyak at gumulong sa lupa. Takot na takot si Zhao Tianyu, niyayakap ang pader at umiiyak. Hindi man lang makapagsalita ng malakas. Si Zhao Tianming ay masaya at nakangisi habang nakatayo sa tabi. Habang tahimik na nagsasabi sa sarili. Suntukin. Suntukin siya. Suntukin itong matandang manloloko. Ang labanan na ito ay tumagal ng buong 5 minuto. Wala nang galaw si inay, hindi na alam kung buhay pa o patay na.
Si Liu Mazi ay pagod na pagod, hingal na hingal at pawis na pawis. Ang amoy na halo ng maanghang na luya ay nagmamadaling umusbong sa hangin kasabay ng kanyang mga galaw. Hindi mo ako dapat saktan. Hindi ako yung anak, hindi na kita kilala, okay na ba iyon? Natakot si Zhao Tianyu at bigla siyang nainitan. At may dilaw na likido na dumaloy sa kanyang hita. Biglang sumingaw ang amoy na nakakabaho at pumasok sa sala ng mga biolohikal na sundalo. Nainis na pinisil ni Liu Mazi ang ilong niya. Itinaas ang panggisa ng panggisa para saktan. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na malakas na ugong mula sa labas. Kasunod nito, ang dating maputing bintana na pinainit ng araw ay biglang naging madilim. Isang malakas na hangin ang bumagyo sa bakuran. Ang bakal na rehas ay umuugong. Ang mga numero sa thermometer ay nagsimulang bumaba. Sa bilis na nakikita ng mata, 52 degrees, 48 degrees, 40 degrees. Isang patak ng ulan na kasing laki ng butil ng gisantes ay tumama sa bintana ng sala. Pagkatapos ay bumuhos ang malakas na ulan na parang talon. Umulan na. Bumaba ang temperatura. Biglang tumalon si Zhao Tianming sa tabi ng bintana na puno ng pananabik. At sabik na tumingin sa ulan sa labas sa likod ng salamin. Napuno ng saya at luha. Tumigil din si Liu Mazi sa kanyang ginagawa. At nakatitig na walang kibo sa labas ng bintana. Sa malayo, may narinig na tunog ng mataas na tunog ng megaphone. Mga mamamayan, pakisuyo pakiusap. Ang babala ng labis na mataas na temperatura ay naalis na. Ang kuryente at komunikasyon ay kasalukuyang inaayos ng mabilis. Mangyaring panatilihin ang kaayusan, pumasok na ang mga rescue team sa lungsod. Nabawi na ang komunikasyon. Dumating na ang tulong. Ang 3 tao sa unang palapag, maliban sa nakatayo lang na lola. Agad na lumipat mula sa kailaliman ng kawalang pag-asa patungo sa langit. Mga babaeng masama. Ibinato ni Liu Mazi ang pangpukpok at itinuturo ang kamera sa ikalawang palapag habang nagtatawa ng mabangis. Narinig mo ba? Dumating na ang tulong. Darating na ang pulis. Nag-iimbak ka ng mga suplay ng walang pahintulot at pinapahiran mo pa ako. Mag-ingat ka, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Lin Xiao, buksan mo ang pinto at humingi ka ng tawad sa akin, may oras ka pa. Kung hindi, kapag dumating ang pulis, isusumbong kita sa pang-aabuso sa iyong biyenan at pagpatay sa iyong asawa. Si Zhao Tianyu ay masayang nag-pick up ng cellphone sa lupa. Handa nang tingnan kung na-unfreeze na ang aking 10 milyon. Oh, talaga. Tumayo ako mula sa sofa at nag-stretch ng malaki. At pinindot ang isang buton. Bumukas ng dahan-dahan ang ilang saradong security roller door sa unang palapag. Ang sariwang hangin ay hinaluan ng ulan. Agad na sumingaw ang amoy ng lupa, na nagtaboy sa nakakasukang amoy ng kemikal sa sala. Nakasuot ako ng malinis at preskong seda na pajama, na maihawak na mainit na kape, na dahan-dahang bumababa sa hagdang bahay. Ang bigla kong paglitaw ay nagdulot ng pag-aalala. Sa grupo ng mga taong kanina ay mayabang. Si Liu Mazi ay kusang umatras ng isang hakbang. Si Zhao Tianming ay nag-iwas sa kanyang damdamin at uminom ng laway. Sabi niyo kanina na magre-report kayo sa pulis para arestuhin ako. Nang pumunta ako sa paanan ng hagdang, tinitigan ko ng may mataas na tingin ang mga ito. Parang mga pinili mula sa kampo ng mga refugee. Pinindot niya ang isang tablet na hawak niya. Sa screen ay nagsimulang magluop ang mga video nitong mga nakaraang araw. Ang una ay ang mataas na kalidad na walang S-curve na record mula sa unang palapag. Ang unang bahagi ay ang lola na may hawak na peke. Ang kanyang testamento ay pinilit akong magbaba ng lahat ng ari-arian. At nanganganib na agawin ang aking mga kagamitan. Ang ikalawang bahagi ay si Liu Mazi na may dalang panggigil na nakalawit. Pinilit na sirain ang bakal na bakod ng bahay namin upang pumasok at mang-hold up. Ang ikatlong bahagi ay si Zhao Tianming na sumisigaw habang sumasampal si Zhao Tianyu. At si Liu Mazi na halos na ipagsuntok ang kanyang biyenan, buong proseso. Umingiti ako at pinindot ang pause button. Pagnanakaw sa bahay, peke na dokumento, sinasadyang saktan at pagtatalo na may pananakot. Sige, hulaan niyo kung anong mangyayari pagdating ng pulis. Kapag nakita nila ang mga high definition na ebidensya na may audio, na ako ang unang hulihin bilang legal na may-ari ng bahay na ito para sa tamang depensa o kayo ang unang isasama para kumain ng libreng pagkain sa loob ng kulungan. Xiao. Nagkamali ako. Kanina yun ay puro kalokohan at walang kwenta. Tayo ay mag-asawa na legal, hindi mo pwedeng ibigay ang video. Si Liu Mazi ay isang matandang tuso at walang hiya.
Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, gusto na niyang tumakbo palabas. Pero nung tumakbo siya papunta sa pintuan, naririnig na ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng bakuran. Dalawang sasakyan na may pulang at asul na ilaw ng pulis. Huminto sa labas ng bakal na bakod. Agad na pumasok ang ilang armadong special police. Huwag kayong gagalaw. Ipikit ang mga kamay sa ulo. Matapos ang kalahating oras, tuluyang natapos ang gulo sa unang palapag. Si Liu Mazi ay inakusahan ng pagnanakaw sa loob ng bahay at pagsasagawa ng sadyang saktan, kaya siya ay pinalitan ng silver na braso. Habang paalis, galit na galit pa rin siyang nananaway sa biyena na matandang manloko. Kahit na hindi siya nagkaroon ng sakit, buong katawan niya ay puno ng sugat. Dinala siya sa ambulansya dahil sa mga bali sa katawan. Dahil sa pag-fake ng testamento at pag-imbestiga sa panloloko. Nagsusubok na ilipat ang mga deposito ni Lolo. Sinabi ng pulis na kapag nakalabas na siya, direktang dadalhin siya sa presinto. Nalaman ni Zhao Tianyu na ang kanyang 10 milyon ay tuluyang nawala. At siya ay tuluyang bumagsak sa mental na estado. Nagka-mental breakdown siya sa harap ng lahat. Yakap-yakap ang binti ng SWAT at humihiyaw ng tatay habang siya ay sa pilitang dindrad. Tungkol naman sa aking mabait na asawa na si Zhao Tianming. Sinubukan niyang ipaliwanag sa mga pulis na siya ay biktima lamang ng hidwaan sa pamilya. Ngunit sa tamang pagkakataon, ibinigay ko ang ebidensya ng kanyang pakikilaho. Sa pagsasabuat upang ilihis ang mga ari-arian sa loob ng kasal. At ang malinaw na video ng kanyang pananakit kay Zhao Tianyu. Ang mga pulis, na walang emosyon, ay naglagay din sa kanya ng posas. Dinala ang mga mananabik na may kasamang piring pabalik sa opisina upang tumulong sa investigasyon. Lin Xiao, inutakan mo ako. Hindi ka makakabuti. Habang nakaturo ang ulo ni Zhao Tianming sa harap ng patrol car, nagpasigaw siya sa akin ng walang pag-asa. Nakatukod ako sa pinto at uminom ng isang higop ng mainit na kape. Nagwagayway siya sa akin. Pasukin mo ng maayos ang pagbabago, tandaan mong uminom ng mainit na tubig dyan sa loob. Matapos ang ulan, naging maaliwalas ang panahon at nanatili ang temperatura sa komportableng 28 grado. Ang mga sasakyan ng munisipyo para sa kuryente at tubig ay abala sa pag-ikot sa komunidad. Lahat ay unti-unting bumabalik sa normal. Lumiko ako at pumasok sa bahay, tiningnan ko ang bakanting lugar. Kahit medyo amoy, naalis na ito ng mga pulis. At ang unang palapag ay buong kasiyahan na huminga ng malalim. Ang 3 taong pagtitimpi ay sa wakas nagdala ng isang tahimik na mundo. Umakyat ako sa ikalawang palapag at binuksan ang silid na puno ng mga suplay. Puno ng pagkain, tubig at mga gamit sa bahay. Sa ilalim ng ilaw, naglalabas ito ng nakakaaliw na liwanag. Sa katunayan, medyo maganda rin ang katapusan ng mundo. Basta't may pagkain sa kamay, hindi ako nag-aalala at sabay na. Linisin ang mga basura at itapon ito sa labas, araw-araw. Ay isang bagong simula, parang kwento ng isang pangunahing babae. Binuksan ko ang tablet at nagpatugtog ng isang malumanay na musika. Nakahiga ng komportable si Lian sa sofa. Ding-dong. Tumunog ang cellphone. Isang text message ito. Mahal na Gianji. Lin, nakumpirma na walang anumang alitan sa pagmamay-ari ng iyong ari-arian na maihuling numero na nais naming batiin ka ng masayang buhay. Umiti ako at itinapon ang cellphone sa tabi, isinara ang mga mata. Maliwanag. Talagang napakadramatik ng mga araw na ito. Bagamat ang malakas na ulan ay nagpatay sa sobrang init na 52 degrees. Hindi naman ito na ibalik ang mundo sa dati nitong anyo. Nabawi ang komunikasyon at pangunahing kuryente. Ngunit kasunod nito ay ang mas nakamamatay na pangalawang pag-ulan ng katapusan. Malawakang pagkasira ng mga pananim sa buong mundo at ganap na pagkasira ng supply chain. Sa loob lamang ng kalahating buwan, ang presyo ay tumaas na parang rocket. Nakatayo ako sa balkonahe sa ikalawang palapag habang dahan-dahan. Binabalat niya ang isang itlog na adobo na nakaimbak sa room temperature. Habang nagbubura ng balita sa lungsod. Isang kalahating pirasong repolyo ang naprito hanggang umabot ng 500 piso. Isang boteng 500 endes na malinis na tubig. Sa black market, pwedeng ipalit ng isang gintong kwintas. Bagamat nagpatupad ang gobyerno ng limitasyon sa pagbili, pero yung maliit na supply ng pagkain araw-araw ay hindi pangakasya sa ngipin. Naging isang kalat ang pera, parang basura na lang. At ang mga gamit sa aking imbakan ay diretsong nagdala sa akin. Upang maging isang Forbes na mayayaman sa lungsod na ito. Pinunasan ko ang mga piraso ng itlog na nilaga sa aking kamay. At naghanda na akong magtimpla ng kape. Biglang umingay ang doorbell sa labas ng bakuran na parang nagmamadali. Lumapit ako sa monitor at nang makita ko, natawa ako.
Dapat ay nasa kulungan si Zhao Tianming na umaawit ng Tears of the Iron Bars. Ngunit nakatayo siya sa labas ng aking bakal na gate ng buo. Nakasuot siya ng isang kulang-kulang na kamiseta at may buhok na may wax kahit na pumayat siya ng kaunti. Nasa kanyang mukha pa rin ang misteryosong tiwala sa sarili ng ngiti. Ang pinaka nakapagtaas ng kilay sa akin ay ang kanyang siko, na may yakap na isang batang babae na naka-maternity dress, na may malaking tiyan. Asawa, Xiao. Alam kong nasa bahay ka, nagbubukas ka ng pinto. Sino si Zhao Tianming na nakatingin sa kiki at kumakaway? Parang masaya ang tono niya na para bang galing lang siya sa trabaho at walang dalang susi. Binuksan ko ang speaker, tamad ang boses. Ay, hindi ba si Zhao Daxiao? Nakikita mo ba ang pagkain sa kulungan ang hina? Palalayain ka na para manghingin ang pagkain. Xiao, ang sinasabi mo ay sobrang nakakahiya. Si Zhao Tianming ay walang hiya na nagdilaos ng walang kahihiyan. Nakangiti at nakataas ang ulo habang suot ang kanyang dasi. Inaalala ng nanay ko na sinasaktan ko si Tianyu at sinasalo ang kasalanan sa paglilipat ng ari-arian. Inako niya mismo ang lahat ng kasalanan. Nasa ospital na siya dahil sa bali ng buto. Hindi rin pwedeng agad siyang arestuhin ng pulis. Kaya naibigay ko ang piyansa at nakalabas na siya. Hinampas niya ang buntis na nasa tabi niya. Ang balikat niya ay ngumiti na parang isang bulaklak na trompeta. Ipinapakilala ko sa iyo si Xiao. Ito si Jia. Ngayon na naibalik na ang kaayusan ng lipunan. Magsalita na tayo ng tapat. Dinala ko siya dito ngayon para kunin ang kalahati ng aking ari-arian. Halos mailuwa ko ang huling sipit ng kape sa screen. Kalahating yaman. Zhao Tianming, parang naubos na ang tubig sa utak mo sa kulungan. Kaya ngayon umaasa ka na lang sa mga delusyon. Tumingin ako sa mikropono at mumiti ng malamig. Lin Xiao, tigilan mo na ang mga pang-aasar dito. Nakita ni Zhao Tianming na hindi ako nagbukas ng pinto, nagmukha siyang seryoso. Nakasulat sa titulo ng ari-arian na ikaw ang nagpondo ng 80%. Yung natitirang 20% ko pa rin siguro yun, di ba? Hindi mo alam kung gaano nakalaki ang tumaas ng presyo sa labas ngayon. Yung 20% na karapatan ko, kahit na maliit, ay maaaring hatiin ng 1/5 bahagi ng mga kagamitan sa iyong imbakan. Yung buntis na si Jia na nasa tabi niya ay nagsimulang umusad ng kaunti. Mukha siyang inosenteng bata na mahina. At biglang napaiyak parang nasasaktan. Ate, huwag mong sisihin si Tianming. Siya rin ay nagmamalasakit para sa akin at sa batang nasa tiyan ko. Para sa akin at sa anak ko sa sinapupunan. Ngayon, isang pakete ng instant noodles ay nagkakahalaga na ng 2,000 piso. Ako na isang buntis, hindi na talaga ako makakatagal. Ate, kung ang talino mo ay kaya mong mag-imbak, magpakita ka naman ng awa sa amin. Pwede ba kaming tumira sa unang palapag? Siguradong hindi kita istorbohin. Pwede pa kitang maging yaya kung kailangan. Isang napakagandang green tea na parang nagbabalik ng lakas sa pamamagitan ng pag-urong. Pinapalaki ko ang monitor at tinitingnan ang screen. Itinatutok ko ang tingin sa liig ni Jia. Doon nakasabit ang isang Van Cleef & Arpels na limitadong edisyon na necklace na may 4-leaf clover. Ay naku, hindi ko kayang maghari ng yaya. Mumiti ako ng bahagya at tumipa ng ilang beses sa keyboard. Jia, tama ba? Yung kwintas sa liig mo ay isang limitadong edisyon ng Kixi 2 taon na ang nakalipas, di ba? Noong panahong iyon, nagkakahalaga ito ng 18,000. Sinabi sa akin ni Zhao Tianming na kinuha niya ang 18,000 para bumili ng espesyal na gamot para sa kanyang ama. Kaya't ang gamot na ito ay nakasabit sa liig mo, ha? Biglang pumuti ang mukha ni Jia at instinctively nang hawak siya sa kanyang liig at humingi ng tulong kay Zhao Tianming. Ngunit si Zhao Tianming ay walang kahihiyan, sa halip ay tuwid ang postura. Lin Xiao, kung ganito mo palang napansin, hindi na ako magpapanggap pa. Matagal na akong nagsawa sa ganitong matatag na babae tulad mo. Si Jia ang tunay na nakakaintindi at humahanga sa akin, ang mabuting babae. Ngayon ay buntis siya, ang tanging dugo namin sa pamilya Zhao. Kailangan mong buksan ang pintuan ngayon. Kung hindi, pupunta ako sa korte at aakusa ka ng iligal na pagsakop sa ari-arian ng iba. Maghahain ka ng kaso, lumiko sa kaliwa sa labas, ang korte ay nasa harap na nakatutok sa timog. Nagtatawa ako ng todo. Pero bago ka pumunta, mas mabuti pang tingnan mo muna ang iyong cellphone at mga mensahe. O, nakalimutan mo, baka kakalabas mo lang. At hindi mo pa na ipapalit ang ECF card. Kaya't ipapaalam ko na lang sa iyo. Kumuha ako ng isang dokumentong legal na may pulang selyo mula sa drawer. At naglakad papunta sa balkonahe sa 2 palapag. At itinapon ito parang basura.
Ang papel ay umiikot sa hangin. At sakto namang nahulog sa tabi ng paa ni Zhao Tianming. Ano ito? Hinawakan ni Zhao Tianming ito nang may pagdududa at tiningnan ng mabuti ang nakasulat sa itaas na pamagat. Nagsimulang manginig ng malakas ang kanyang kamay. Desisyon sa pansamantalang pag-iingat ng ari-arian bago ang paglilitis. Ako'y nakaluhod sa bangko at maingat na binabasa ito sa kanya. Zhao Tianming. Akala mo ba na 3 taon lang akong nagbibili ng mineral water? Bawat perang ginastos mo habang nasa kasal kayo. Para sa nanay mo kay Zhao Tianyu. At para sa pagbili ng bag at kwintas kay Miss Jiajia. Lahat ng bank statement at records ng transfer ay nandoon. Nakikita ko siyang unti-unting mawalan ng kulay sa mukha habang pinupuno ko pa rin ang sugat. Sa unang araw na naibalik ang komunikasyon, ang aking abogado ay agad na nagsumite ng petisyon para sa proteksyon ng ari-arian sa korte. Ang natitirang 20% ng ari-arian mo ay ganap nang na-freeze. Ngayon, isa kang walang-walang tao. Wala kang karapatan sa kahit isang ladrilyo ng bahay na ito. Hindi ito possible. Si Zhao Tianming ay parang nababaliw na pinupunit ang desisyon. Ngayon, hindi pa ganap na bumabalik sa operasyon ang korte. Paano mo ito maaasikaso ng ganito kabilis? Ang pera ay kayang magpatakbo ng kahit anong bagay at ngayon hindi lang ako mayaman. Mayroon din akong mamahaling dilatang pagkain at antibiotics. Umiti ako habang tinitingnan siya. Zhao Tianming, akala mo ba dahil nakalabas ka na sa kulungan ay makakabawi ka na? Hindi ka lang tumalon mula sa isang bakal na hawla. Pumunta ka sa isang walang hanggan na butas na hinukay ko para sa iyo. Si Jiajia ay napansin din na may mali. Hinatak niya si Zhao Tianming sa braso, ang boses niya ay naging matinis. Anong ibig sabihin ni Tianming Je? Naka-freeze ang bahay mo. Saan tayo titira? Sabi mo, papalitan mo ako at ang baby ng malaking villa. Jiajia, huwag kang makinig sa mga sinasabi ng baliw na babaeng ito. Nangangatakot lang siya sa atin. Si Zhao Tianming ay nag-aalala at pawis na pawis habang sinusubukang pakalmahin si Jiajia. Sa mga sandaling iyon, may isang van na umingay. Isang tunog ang huminto sa labas ng pinto ng bahay namin. Bukas ang pinto ng sasakyan, 4 na lalaking matipuno at matangkad. Isang matipuno at may tatoo sa braso ang bumaba. May dalang baseball bat sa kamay. Yung leader, isang kalbo, may bitbit na sigarilyo, nakangisi habang tinitingnan si Zhao Tianming. Sinasabi, naghahanap sila o di mo, nandito ka pala sa likod. Nag-iiwas ka pa rin, naghiram ka pa ng pera pang bail, ngayon ay plano mong tumanggi sa utang. At gusto mong tumakas sa responsibilidad. Nakita ni Zhao Tianming ang mga taong ito na parang daga, na natatakot at agad na nagtago sa likod ni Jiajia. Long! Kuya Long! Bakit ka nandito? Nagmamadali siyang humiti habang kinakabahan. Pakiusap, bigyan mo ako ng palugit, Long. Hindi ba't hinahanap ko ang asawa ko para kumuha ng mga gamit bilang kabayaran? Si boss na bald na, nag-ubo ng usok gamit ang baseball bat. Tinapik-tapik niya ang bakal na bakod namin. Gamit ang mga kagamitan bilang pantubos. Zhao Tianming, akala mo ba ako ay isang charitable? Hiningi mo sa akin ang 2 milyon na mataas na interes na utang para may labas ka. Ang ipinatutupad na collateral ay 20% ng pag-aari ng iyong villa. Ngayon, nang pumunta ang mga kapatid ko sa Bureau of Housing, isang tsek, nalaman nila na ang iyong pag-aari ay nakabinbin na sa korte. Naglakas loob kang maglaro sa akin. Ano? Mangutang ng mataas na interes. Sumigaw si Jiajia at biglang inalis ang kamay ni Zhao Tianming. Zhao Tianming, talaga bang nangutang ka ng mataas na interes nang walang kaalaman ko? Jiajia, pakinggan mo ako, may dahilan ako. Para makalabas at makita ka agad. Si Zhao Tianming ay halos umiiyak sa pagkaabala. Naupo ako sa harap ng monitor sa 2 palapag, kumakagat ng chips. Ah, ganun pala. Para makaiwas si Zhao Tianming sa pagkakakulong, pinabayaan niyang magdusa ang kanyang ina. Pumunta pa siya sa black market para mangutang ng mataas na interes at makipag-ugnayan. Akala niya, basta makalabas, makukuha niya ang aking mga yaman gamit ang 20% na pagmamay-ari. Ngunit bumangga siya sa bitag na inihanda ko ng maaga. Huwag kang mag-aksaya ng salita. Hinawakan ni Long Jie ang kwelyo ni Zhao Tianming. Parang hinahatak ang isang sisiw. Ngayon, ibalik mo sa akin ang 3 milyon kasama ang interes. O magdala ka ng katumbas na mga gamit bilang kapalit. Kung hindi, puputulin ko ang isang binti mo ngayon. Asawa. Xiao. Tulong. Ganap na bumagsak si Zhao Tianming at walang pag-aalinlangan. Ay yumuko sa kamera sa 2 palapag. Nagsusumamo ng buong puso. Tulungan mo ako.
Kahit anong kunin mo sa imbakan mo, sapat na para makabayad ng utang. Dahil mag-asawa tayo, huwag kang tumanggi, tulungan mo ako. Maingat kong binuksan ang mikropono. Tila ang boses na walang bahid ng alon. Si Brother Long, tama ba? Pasensya na. Tumingin si Brother Long pataas sa kamera sa ikalawang palapag, nakangisi. May nais po kayong sabihin, Ginang Zhao. Kailangan mong bayaran ang utang nitong walang kwentang ito. Siyempre, hindi. Umiti lang ako. Gusto ko lang makipag-usap tungkol sa isang negosyo sa'yo. Walang kinalaman si Zhao Tianming sa utang mo sa akin kahit isang sentimo. Pero yung nakapending na 20% na pag-aari niya, medyo interesado ako dyan. Pagdating ni Long, naiintriga siya at itinapon si Zhao Tianming sa lupa. Tumingin sa kamera gamit ang baseball bat. Oh, paano mo balak pag-usapan ito? Hinihiram ka ni Zhao Tianming ang 300,000 yuan, ang kasalukuyang presyo sa itaas ng pamilihan. Sa 300,000 yuan, siguro mga ilang kahon lang ng instant noodles ang mabibili. Nakikita ko si Long sa monitor. Pinipilit mong pirmahan ni Zhao Tianming ang isang kusang loob na kasunduan. Na isusuko niya ang pag-aari at magbabayad ng utang. Basta isuko niya ang 20% na bahagi, akin na. Agad akong bababa mula sa ikalawang palapag para magbili ng 10 kahon ng imported na dilata na agahan. 5 kahon ng pressure cooker na pinipiga na biskwit at dagdag pa. 100 litro ng malinis na inuming tubig para sa'yo. Pag sinabi nito, biglang lumiwanag ang mata ni Brod na parang may sulo. Sa kasalukuyang black market ng katapusan ng mundo, ang mga matitibay na pera ay hindi bababa sa 300 milyon. Para itong tsamba mula sa langit na negosyo. Napirmahan na. Walang pag-aatubili si Brod na pumayag, humarap. Isang hakbang na tinapak sa dibdib ni Zhao Tianming. Narinig mo ba? Ang asawa mo ang nagbayad para sa buhay mo. Pirmahan mo na, Yu. Hindi. Hindi ko maipirma. Kapag pumirma ako, wala na akong anumang bagay. Si Zhao Tianming ay desperadong lumalaban, puno ng sipon at luha ang mukha. Alam niyang ang 20% na pagmamay-ari ay. Kapag nawala na ang huling tsansa niya, wala na siyang matutuluyan kahit isang kutitap na aso sa mundong ito. Hindi pipirma. Mumisi si Long Jie at nagbigay ng senya sa mga kapatid sa likod. Agad na lumapit ang dalawang malalakas na lalaki at pinigilan si Zhao Tianming sa magkabilang gilid. Itinaas ni Long Jie ang baseball bat at walang awa itong ibinagsak sa tuhod ng kanang binti ni Zhao Tianming. May malakas na tunog na umuugong. Ah! Si Zhao Tianming ay naglabas ng sigaw na parang baboy. Ang buong tao ay nakabaluktot sa lupa na parang hipon. Sobrang sakit na nangingisay ang buong katawan. Pipirma ka ba, 88? Pipirma ka ba? Ang susunod na palo ay sa iyong kaliwang binti. Si Long Jie ay pinahiran ang dugo ang baseball bat sa mukha ni Zhao Tianming. Pipirma ako. Huwag na. Ganap na sumuko si Zhao Tianming, nanginginig ang kamay. At pinindot ang kanyang dugong pulang daliri sa kasunduan na inabot ni Long Jie. Tumingin ako sa surveillance at kontento akong tumango. Pinindot ko ang remote, unti-unting umandar ang electronic pulley system sa balkonahe ng ikalawang palapag. Na may ilang malaking kahon ng mabigat na dilatang karne at inuming tubig. Matatag na naitapon sa labas ng bakuran. Masaya si Long Jie nang suriin ang kargamento. At nagbigay ng isang salin sa kamera. Si Qiangi, Zhao ay tapat. Kapag may ganitong magandang negosyo, huwag kalimutang kontakin ang kapatid. Pagkatapos ay dinala niya ang mga tao at isinakay ang mga gamit sa van at umalis. Naiwan si Zhao Tianming na parang isang asong ulol. Na nakahiga sa putik at humihiyaw. Nagtatapos na ang gulo. Hawak ko ang isang baso ng malamig na ubas na katas at muling naglakad sa balkonahe. Tumingin ako sa ibaba sa magkasintahang nagdurusa. Si Zhao Tianming ay humahawak sa kanyang naputol na binti, pawis na pawis siya. Inabot niya ang kanyang kamay kay Jia Jia, puno ng pakiusap ang kanyang mga mata. Jia Jia, tulungan mo akong bumangon, pumunta tayo sa ospital. Nakatayo si Jia Jia sa 3 metro ang layo, malamig na nakatingin sa kanya. Wala nang bahid ng pagkagiliw o awa sa kanyang mga mata kanina. Pumunta ka sa ospital. Anong dala mo? May pera ka bang panggamot sa iyong binti? Nayukot ni Jia Jia ang kanyang mukha sa pag-ayaw. Jia Jia, anong ibig mong sabihin? Para sa'yo, kahit ang pamilya ko ay ayaw ko na, pero ngayon hindi ka na rin mag-aalala. Lumingon si Zhao Tianming nang may hindi makapaniwalang pagkabigla. Biglang tumawa si Jia Jia at inabot ang kanyang bilog na tiyan. Zhao Tianming, hindi mo naman talaga akalaing ito ang iyong anak, di ba? Hindi ka ba nag-iisip, tingnan mo ang sarili mo, sa maliit mong sahod?
Kung hindi dahil sa mga taon mong lihim na nanghihiram ng pera mula sa iyong asawa para bumili ng bag at alahas. Makikita pa ba kita? Ang salitang ito ay parang isang malakas na hampas. Bumagsak sa ulo ni Zhao Tianming. Ikaw, anong sinabi mo? Ang boses ni Zhao Tianming ay naghiwa-hiwalay. Sabi ko, ang batang ito ay anak ng ex-boyfriend ko. Noong una, gusto ko lang makahanap ng tapat na tao para makakuha ng pagkakataon at makapagpanggap na nakatira sa isang villa. Pinaikot ni Jiajia ang kanyang mata at kinuha ang 4-leaf clover sa kanyang lig. Inalis ang kwintas at ibinato lang sa bag. Resulta, hindi ka lang mahirap, naging inutil ka pa. Zhao Tianming, maghiwalay na tayo ng maganda, ikaw. Hindi karapat-dapat ang ganitong walang silbing tao na maging kabit. Matapos sabihin ni Jiajia, hindi na siya tumingin pabalik, suot ang mataas na takong. At paikot-ikot ang biwang, lumabas sa paningin ng kamera. Hindi man lang nagdala ng kahit isang ulap. Wala. Jiajia, bumalik ka. Si Zhao Tianming ay nakadapa sa lupa, umaabot ang kamay sa kawalang pag-asa, humahawak sa hangin. Ang tunay na pag-ibig na kanyang ipinagmamalaki, akala niya, ay makapagpapatuloy ng lahi. Nagsagawa siya ng plano sa akin sa loob ng 3 taon upang angkinin ang yaman. Sa sandaling ito, lahat ay naging bula. Si Zhao Tianming. Nakapatong ako sa railing at tinawag siya gamit ang pinakamalambot na boses. Tumingala siya ng may katigasan, puno ng putik at luha ang mukha. Tumingin siya sa akin na parabang tumitingin sa isang makapangyarihang Diyos. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kabiguan mo? Inalog ko ang hawak kong malamig na ubas na juice. Nagbanggaan ang mga yelo at naglabas ng malinaw na tunog. Parang ikaw at ang nanay mo, lagi kayong nag-iisip na ang iba ay mga tanga, samantalang kayo lang ang matalino sa pamilya nyo. Ngayon, ayos na, ang tatay mo ay naging tagapasa ng problema buong buhay niya. Ang nanay mo ay pumasok sa kulungan, ang kapatid mo ay baliw at ikaw ay naalisa ng karapatang maging tagapasa ng problema para sa iba. Mumingiti akong tinitingnan siya dahil sa sobrang sakit. Ay nagkakaroon siya ng pabaluktot na mukha. Umuwi ka na, huwag mong dumiin ang lupa sa pintuan ng bahay namin. Habang mataas pa ang presyo ngayon, baka sa halip na maglakad ka, makakuha ka pa ng 2 mummified na pandesal sa itim na merkado. Maaaring mapalitan pa ng 2 mummified na pandesal ang iyong nakalawit na binti. Nang matapos kong magsalita, pinindot ko ang switch ng otomatikong pinto ng roller. Ang mabigat na pintuang bakal ay dahan-dahang bumagsak, ganap na iniiwasan ang desperadong sigaw ni Zhao Tianming sa labas. Bumalik ako sa malamig na silid na may aircon at tiningnan ang punong-puno ng mga suplay, humuni ng isang masiglang awit. Mahaba pa ang katapusan ng mundo, ngunit ang aking paghihiganti ay perpektong nakaplano na. Ang mabigat na pintuang bakal ay ganap na iniiwasan ang dumi mula sa labas. Bumalik ako sa ikalawang palapag at ininom ang natitirang yelo na ubas na katas, ininom ko ito ng isang lagok, na parang ang bawat butas ng aking balat ay umaawit. Lumapit ako sa harap ng monitor at pinindot ang screen. Papuntang mataas na resolusyon ng gabi sa labas ng bakuran. Kanina, nagmamalaki siya na akala niya maaaring manalo dahil sa tunay na pag-ibig at peking anak, si Zhao Tianming. Ngayon ay parang uod na nawala ng pangarap. Hindraging ang kanang binti na tinamaan ni Longje, na nahihirapang gumapang sa madamong aspalto. Ang kanyang puting kamiseta ay naging basahan na. Ang kanyang ipinagmamalaking hairstyle ay parang kinagat ng aso, na nakadikit sa kanyang anit, habang siya ay gumagapang. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa aming bahay. Sa ikalawang palapag na may maliwanag na dilaw na ilaw sa bintana. Parang may sinasabi sa kanyang bibig. Pinalaki ko ang larawan at pinataas ang volume ng mikropono sa pintuan. Siyaw-siyaw. Nagkamali ako. Buksan mo ang pinto. Habang umiiyak si Zhao Tianming, puno ng sipon at luha. Iniabot ang kamay para hukayin ang basurahan sa labas ng aming bakuran. Nagtatangkang makahanap ng kahit anong makakain mula rito. Ikinalulungkot ko mula nang dumating ang katapusan. Lahat ng basura sa bahay namin ay dumadaan sa panggiling. Bago ito itapon. Kahit na langaw na pumasok dito ay kailangan pang umalis na gutom at umiiyak. Matagal siyang naghanap ngunit ang nahawakan lang niya ay malagkit na mga tuyong dahon. Sa huli, umiyak siya na nakasandal sa basurahan. Sana na lang hindi ko na lang ginawa noon.